isang binabastos at inaaliping salaryman ang kalaunan naging pinakadakilang bayani sa kabilang mundo. Si Saito ay isang kaawa-awang loser na nagtatrabaho bilang handyman sa isang maliit na kumpanya. Ang pangit niyang boss ay madalas siyang inaalipusta at hindi rin tama ang sahod niya. Samantala, ang HR department ay tila wala ring pake sa kanya. Habang iniisip niya kung ito na ba talaga ang kapalaran niya, naglalakad siya pauwi sa bahay niyang parang tambakan ng basura. Ngunit biglang sumulpot si Truckcon at nagpadala sa kanya sa isang alternate world na punong-puno ng wizards, warriors, at magical creatures. Dito niya napagtanto na ang survival sa mundo na ito ay malayo sa regular niyang 95 job. Pero ang hindi alam ng iba, sa mundo kung saan lahat abala sa pag-slay ng mga monsters, ang pagiging isang taong marunong mag-ayos ng gamit ay maaaring gawing MVP ang isang tao tulad niya. Nakilala ni Saito ang isang kakaibang grupo ng adventurers na humingi ng tulong sa kanya para sa kanilang dungeon crawling adventures. Kasama rito si Railza, isang malakas pero mahiyain na warrior. Sila Fanpan, isang maliit pero makulit na fairy healer na medyo madamat pagdating sa paggamit ng kanyang magic. At si Morlock, isang matandang wizard na sobrang powerful pero laging nakakalimutan ang spells niya habang ginagamit ang mga ito. Sa kanilang paglalakbay, unti-unting naging malapit ang grupo. Ang handyman skills ni Saito ay naging napakahalaga, mula sa pag-unlock ng treasure chests, pag-aayos ng gear, hanggang sa pag-organize ng kanilang mga gamit para sa paglalakbay. Unti-unting napagtanto ng lahat kung gaano kahalaga si Saito sa kanilang team. Sa wakas, naramdaman niya ang appreciation na matagal niyang hinahanap sa kanyang lumang buhay. Isang araw, dumating ang isang kalbong conman at binentahan ang batang babae na may-ari ng town shop ng isang junk blade na wala namang silbi. Ang masaklap, masaya pa niyang binili ito sa halagang 18 gold coins. Nang makita ni Saito ang espada, agad niyang napagtanto na isa itong dummy sword. Pero dahil sa kanyang handyman skills, alam niyang kaya niya itong ayusin. Kinabukasan, nasa isang madilim na kuweba sila, nakikipaglaban sa isang grupo ng mga pangit na halimaw. Pero gaya ng dati, nalilito na naman si Morlock sa kanyang mga spells, para bang isa siyang hanggal na blockhead. Hindi nagtagal, dumating si Railza para iligtas si Saito at ang matandang wizard, pinuksa niya ang mga halimaw gamit ang kanyang napakalaking espada. Matapos ang insidenteng iyon, napagtanto ni Saito na tila nagiging pabigat siya sa kanyang mga kasamahan. Iniisip niyang ang utak niya, na sanay lang sa pagiging handyman, ay walang silbi sa kakaibang mundo na ito kung saan kailangan ng magic para mabuhay. Kaya, para hindi maging pabigat, pinag-aralan niya ang lahat ng spells ni Morlock sa loob ng ilang araw. Mula noon, nagsimula na siyang maging malaking tulong sa mga misyon nila. Habang sinusubukan nilang buksan ang isang treasure chest sa kuweba, biglang nagsimulang gumuho ang paligid. Nadulas si Saito, nahulog, at bumagsak sa isang madilim at nakakakilabot na underground cave. Sa sakit, napagtanto niyang bali ang kanyang paa at duguan ito, kaya imposibleng makatakas siya mag-isa. Habang siya'y nakahiga, nagsimula siyang guluhin ng mga alaala ng kanyang malungkot na nakaraan. Kinumbinsin niya ang sarili na iiwan siya ng kanyang mga kasamahan dahil magiging pabigat lamang siya. Pero sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Railza, si Morlock, at sila Fanpan na nagmamadaling pumunta sa kanya. Takot na takot ang mga ito at buong pusong tiniyak kay Saito na hinding-hindi nila siya iiwan. Para sa kanila, siya ay tunay na hindi mapapalitan. Sa mga salitang iyon, napuno si Saito ng isang kakaibang init sa puso, at napalitan ng kaligayahan ang kanyang takot at lungkot. Kinabukasan, naharap ang grupo sa isang multi-headed, slimy sea monster na tinatawag na Anagi. Si Railza ay halos magsuka dahil hindi niya matanggap ang hitsura at lagkit ng nilalang. Kaya't si Morlock ay nagsagawa ng isang magic spell para sugpuin ang halimaw, habang si Saito naman ang tumapos dito gamit ang kanyang espada. Sa tagumpay na iyon, inilabas ni Saito ang kanyang badass cooking skills at ginawang isang mouthwatering na inihaw na ulam ang Anagi. Nang tikman ito ng wizard at ng fairy, sila ay sobrang namangha sa hindi kapani-paniwalang lasa ng luto ni Saito. Matapos ang laban, sinubukan nilang kumbinsihin si Railza na tikman ang nilutong Anagi. Sa unay nag-aalangan siya, pero sa huli ay napilit din siya ng grupo. Sa unang kagat pa lang, pakiramdam niya ay para siyang dinala sa paraiso. Dahil dito, hindi na niya napigilan ang sarili at kinain ang lahat ng natira.
Matapos ang masarap na kainan, nagtungo sila sa isang no-magic cave upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa loob, napansin nila ang isang treasure chest, pero dahil mukhang kainahinala ito, nagpasya si Saito na huwag itong buksan. Pagkalipas ng ilang sandali, may isa pang chest na nakita, at ginamit ni Saito ang kanyang tools para alisin ito mula sa mga bitag na bakal. Ngunit sa pagbukas niya, isang mabahong berdeng likido ang tumapon sa armor ni Railza, at natunaw ang bakal, na nag-iwan ng kanyang curvy na katawan na nakikita ng lahat. Habang nagpapahinga sila sa paligid ng campfire, biglang nakaramdam ng matinding sakit sa likod si Morlock. Agad siyang nagmakaawa kay Lafanpan na gamutin siya gamit ang magic, pero matigas ang ulo ng makasariling fairy. Humingi siya ng isang gold coin bilang kapalit, dahil walang pera si Morlock matapos itong matalo sa pagsusugal, si Saito ang nagboluntaryong magbayad para sa kanya. Kinabukasan, tinanong ni Saito si Railza kung bakit laging mukhang makasarili si Lafanpan. Sa halip na sumagot, dinala siya ni Railza kay Lafanpan, na nag-aalay ng gold coin sa buwan. Sa kanyang pagtataka, tinanong ni Saito kung ano ang ginagawa niya. Doon isiniwalat ni Railza ang malungkot na kwento ng mga Moonlight Fairies. Ayon kay Railza, si Lafanpan ay kabilang sa mga Moonlight Fairies, na dating naninirahan sa buwan. Sa kabila ng kanyang magandang pangalan, ang kanyang lahi ay isinumpa ng Diyosa ng buwan. Kung hindi sila mag-aalay ng gold coins, unti-unting lumiit ang kanilang mga katawan hanggang sa maging wala na silang silbi. Noon, ang Moonlight Fairies ay masaya sa kanilang buhay sa buwan, ngunit dahil sa matinding selos ng Diyosa, isinumpa niya ang mga ito at pinalayas pababa sa lupa. Pagkarinig ng kwento ni Lafanpan, inalok ni Saito na sagutin ang utang ng fairy gamit ang sarili niyang ipon. Ngunit sinabi ni Railza na hindi tatanggapin ni Lafanpan ang alok dahil hindi siya isang freeloading hoarder. Kinabukasan, muling nagbukas si Saito ng isang treasure chest, pero sa kanyang pagkagulat, ito pala'y isang teleportation trap. Bigla silang naitulak ni Railza papunta sa pinakailalim na palapag ng Great Labyrinth. Ang wizard at si Lafanpan ay hindi naapektuhan ng bitag dahil immune ang kanilang katawan sa magic. Biglang lumitaw ang isang napakalaking iron golem sa kanilang harapan. Agad na sinabi ni Railza kay Saito na manatili sa likod niya at tumakas kung lumala ang sitwasyon. Sumugod si Railza gamit ang kanyang majestic sword, pero mabilis siyang tinabig ng golem. Sugatang-sugatan, sinabi niya kay Saito na tumakbo na. Pero sa halip, tumalon si Saito papunta sa golem at ibinuhos ang likidong nagbabagang metal dito bilang huling hakbang para mapabagsak ito. Sa kasawiang palad, sinampal siya ng golem sa lupa, dahilan upang siya'y malubhang masaktan. Habang desperadong ginigising ni Railza si Saito, naramdaman niyang paubos na ang oras. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, nakiusap siya sa wizard at kay Lafanpan na gamitin ang kanilang magic para iligtas si Saito. Bigla niyang naalala ang isang life-saving potion na minsang ibinigay sa kanya ng wizard, ang tinatawag na Drop of Life. Walang pag-aatubili, binuhos niya ito sa kanyang bibig at hinalikan si Saito upang maipasa ang potion sa kanyang bibig at pagalingin ang kanyang mga sugat. Makaraan ng ilang sandali, nagising si Saito at nakita ang wizard, si Lafanpan, at si Railza na balisa at sabik na naghihintay sa kanya. Tumalon si Lafanpan sa tuwa at sinabing si Railza ang nagligtas sa kanya, na nagpaiyak at nagpahiya kay Railza hanggang sa mamula siya ng husto. Kinabukasan, dinala ni Lafanpan si Saito sa isang tour ng kakaibang mundo kung saan siya napadpad. Una nilang pinuntahan ang marriage consultancy office, na ikinagulat ng husto ni Saito. Hindi niya inakala na maging sa isang magical world, may mga opisina rin para sa mga arranged marriages. Sinabi ni Lafanpan na itago na lang ang kanyang gulat, dahil maraming mind-blowing things sa kaharian na magpapanganga sa kanya. Sinabi ni Lafanpan kay Saito na ang kanilang kaharian ay medyo mapayapa, at ang dami ng mga sandata at magic na maaaring gamitin ng kahit sino ay lumaki ng husto. Dahil dito, nagkaroon ng maraming pagbabago, lalo na para sa mga kababaihan, na ngayon ay may mas malawak na oportunidad na magpunta sa mga adventures. Gayunpaman, dahil halos wala ng treasure sa labyrinth, nabawasan ang kita ng mga lalaki, kaya't mas naging mahirap ang pag-aasawa. Bigla niyang tinanong si Saito na sumilip ulit sa marriage consultancy office, at laking gulat niya nang makita ang kanilang matandang wizard, si Morlock, na naghahanap ng magiging asawa. Hindi nagtagal, dumating si Railza at hinayla siya palayo, na para bang isang galit na nanay.
Napabuntong hininga naman ng ginhawa ang marriage consultant lady. Ipinaliwanag nila Fanpan kay Saito na dahil sa pag-unlad ng remedy magic, tumaas ang bilang ng matatanda sa populasyon. Dahil dito, ang kakulangan ng mga tagapag-alaga ay naging malaking sakit ng ulo sa kaharian. Sa kanilang susunod na misyon, bumalik sila sa kuweba at doon nakatagpo ng isang temptation fairy, na kilala sa kanyang kaakit-akit na hitsura. Habang papalapit si Saito, bigla siyang inatake ng fairy gamit ang isang spell na nagpatindi ng kanyang damdamin para dito. Ang dating mahiyain na Saito ay biglang nagbago, naging mapangahas at tila baliw na baliw sa fairy. Nanlaki ang mata ni Railza habang pinapanood ang kanyang crush na nahuhulog sa bitag ng isang halos hubad na fairy. Nagmumula ang galit sa loob ni Railza, at puno ng determinasyon, sinugod niya ang fairy habang hawak ang kanyang espada. Isang kakaibang puot ang bumalat sa kanya habang walang takot niyang inatake ang fairy. Natakot para sa sariling buhay, umiwas ang temptation fairy sa bawat hampas ni Railza. Dahil sa walang tigil na pag-atake ni Railza, napilitan ang fairy na tumakas. Ngunit ang spell na inihagis niya kay Saito ay nananatili pa rin. Ang enchanted na Saito ay biglang nakaramdam ng matinding atraksyon kay Railza at nagsimulang lumapit sa kanya. Habang papalapit si Saito, umiwas si Railza ng may kaba, hindi alam kung ano ang gagawin. Unti-unti siyang lumalapit sa mukha ni Railza, tila handang halikan siya, ngunit biglang sumulpot sila Fanpan at binali ang spell. Sa wakas, napalaya si Saito mula sa impluwensya ng fairy. Pero hindi pa natatapos ang tensyon, biglang nakita nila si Morlock, ang kanilang wizard, na nakahawak kamay sa temptation fairy. Nag-alala si Saito, iniisip na baka nadala na rin ang matanda sa spell ng fairy. Ngunit kalmadong sinabi ni Railza na walang dapat ipag-alala, immune sa magic si Morlock, at tiyak na tatanggihan din siya ng fairy. Ngumiti pa si Railza at pabirong tinawag ang wizard na isang matandang hakluban na nagpatawa kay Saito. Habang naglalakad, nakaharap sila sa isang bitag kung saan ang sinumang nakasuot ng metal armor ay tatamaan ng kidlat. Tinanong ni Saito kung maaari ba silang makalusot, pero delikado ito kay Railza dahil sa kanyang metal armor. Sinabi ni Morlock na tanggalin muna ni Railza ang armor niya para magamit ang magic sa paglilipat nito sa bitag. Nag-aalangan si Railza dahil ang suot niya sa ilalim ng armor ay masyadong nakalantad at hindi siya komportable. Agad namang hinubad ni Saito ang kanyang shirt at inalok ito kay Railza bilang pansamantalang suot. Ngunit sa pagtawid nila, ang wizard mismo ang tinamaan ng kidlat dahil, tulad ng dati, nakalimutan niya ang tamang spell. Napailing na lang ang lahat habang nakatingin sa masunog-sunog na Morlock. Pagbalik nila sa kanilang tinutuluyang kwarto, nakakita si Saito ng isang kakaibang libro na may kalaw-angin na kandado. Ginamit niya ang kanyang handyman skills para buksan ito. Sa pagbukas niya, isang compartment ang naglalaman ng isang bulok na kabute. Biglang dumating si Morlock at ipinaliwanag na ang kabuteng ito ay tinatawag na Kakiman Root Mushroom, isang delicacy na sobrang bihira at mahalaga. Sinabi ni Morlock na itinago niya ito noon pa para walang makuha nito. Kinuha niya ang kabute at inamoy ito ng parabang adik, sabay sinabing ito ay maladyos sa sarap. Bigla namang sumugod si Railza at sinabing gusto rin niya ng parte sa mushroom, dahilan para maisip ni Saito na napapaligiran siya ng mga mushroom maniacs. Isang araw, sa kanilang misyon na pumatay ng dragon, aksidenteng nabasag ni Saito ang kanyang paboritong wire cutter tool habang tinatanggal ang bigete ng patay na dragon. Malungkot siyang napaupo, at tinanong siya ni Railza kung kaya niya itong ayusin. Pero dahil hindi siya isang blacksmith, umiling lang si Saito. Nakikita ang lungkot sa mukha niya, iminungkahi ni Morlock na pumunta sila sa isang kakilala niya, si Donan, ang tanyag na dwarf na kilala bilang, The Man Who Hears the Voice of Steel. Ikinwento ni Morlock na si Donan ay isang bihasang panday na kayang gumawa ng kahit ano, mula sa armor para sa maliliit na tao hanggang sa shields para sa higanti. Ngunit nagretiro na ito dahil sa mga customer na hindi nagbabayad ng maayos at palaging nagrereklamo sa presyo ng kanyang mga gawa. Itinago ni Donan ang sarili sa isang lihim na workshop sa pinakailalim ng kuweba, sa likod ng isang pintuan na may 108 locks. Sinabi pa ni Morlock na mas mahirap pasukin ang workshop ni Donan kaysa sa kwarto ng hari. Ngunit tinanggap ni Saito ang hamon na buksan ang 108 locks. Sa pamamagitan ng kanyang kasanayan bilang handyman, nagtagumpay siya makalipas ang kaunting pagsisikap. Pagpasok nila sa workshop ni Donan, agad silang binati ng masungit na matandang dwarf.
Hindi makapaniwala si Donan na isang handyman mula sa ibang mundo ang nakapagbukas ng 108 locks gamit ang walang kapantay na kasanayan. Agad niyang inayos ang sirang tool ni Saito gamit ang kanyang pambihirang talento. Humiling si Donan ng bayad, isang dragon scale, na masaya namang ibinigay ni Saito. Habang hawak ang inayos na tool, tinitigan ito ni Saito ng may paghanga. Napansin niya ang napaka-perpektong craftsmanship ni Donan, ang mga gilid ng blade ay gawa sa mithril silver, maayos na pinagdugtong at pinakintab hanggang sa perfection. Biglang napaisip si Saito at gustong magpagawa ng isa pang bagay kay Donan, ngunit nang tanungin siya ng dwarf kung ano iyon, bigla niyang binago ang usapan at humiling na lang ng pagkain. Agad na naghanda ng hapunan si Donan, at habang sila'y kumakain at nagiinuman, tinanong ni Saito si Railza tungkol sa sitwasyon sa kanilang mundo. Kung ang mga babae, bata, at maging ang mga walang kakayahan ay madaling makakakuha ng sandata para makapatay, ano kaya ang mangyayari? Tanong niya, medyo lasing na, pabirong sumagot si Railza, masisira ang negosyo. Napaisip si Saito tungkol sa ideya ng pagkakaroon ng baril na magagamit sa laban. Pero natakot siyang dalhin ang mapanganib na teknolohiya sa mundong ito, kaya itinabi niya ang ideya at biglang tumayo, sabay hiling kay Railza na turuan siya kung paano gumamit ng espada. Ngunit nalasing ng husto si Railza at agad natulog matapos ang ilang bote ng beer. Pagkalipas ng ilang araw, inatake si Saito ng matinding trangkaso, at dumaranas siya ng mataas na lagnat. Sinabi nila Fanpa na wala siyang magic na maaaring makagamot ng sipon, at sumang-ayon naman si Morlock. Pinayuhan siya ni Railza na magpahinga na lamang habang tatutok sila sa mga trabahong pumatay ng monsters. Humingi ng paumanhin si Saito sa kanya, sabay sabi na wala rin naman siyang silbi sa labanan. Hindi niya alam, malaki ang naiambag niya sa kanilang grupo. Tumulong siya kay Morlock sa mga magic spells, sinuportahan sila Fanpan sa laban, at iniligtas pa si Railza mula sa Iron Giant Monster. Ang iba't ibang uri ng suporta ni Saito, mula sa pagiging handyman hanggang sa pagiging tagapag-ayos ng kagamitan, ay mahalaga sa bawat laban. Sa totoo lang, hindi na kayang gumalaw ng maayos ng kanilang grupo kung wala siya. Matagal-tagal na rin, mahigit kalahating taon, mula nang matransport si Saito sa mahiwagang mundong ito. Habang kausap ang tindera ng bayan, isinalaysay niya ang kanyang nakaraan. Sinabi niya na dati siyang empleyado ng isang construction company sa kanyang mundo, pero napakaliit ng sahod niya at wala siyang natatanggap na respeto. Nang subukan niyang kausapin ang boss niya tungkol dito, agad siyang tinanggal sa trabaho, parang wala lang. Nalulungkot, naisip niya na baka habulin siya ng boss niya at pilit siyang pigilin, pero wala ni isa man ang gumawa nito. Habang pauwi, punong-puno ng sama ng loob, naisip niyang hindi na mahalaga kung mamatay siya. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip habang naglalakad pa uwi, biglang may dumaan na malaking truck at nabangga siya. Sa isang iglap, naglaho siya, parang wala nang nakakailangan sa kanya. Sa susunod na sandali, biglang bumagsak si Saito mula sa langit, katabi ang isang kalahating hubad na babae na natutulog. Ang babae ay walang malay na bumubulong tungkol sa isang matandang hakluban at isang fairy. Nang magising ito at makita si Saito, agad siyang sumigaw sa takot at kinuha ang kanyang dagger para patayin siya dahil iniisip niyang isa itong pervert. Pero pinigilan siya ng wizard at sinabi na hindi niya nararamdaman ang anumang magic power mula kay Saito, na malinaw na nagpapatunay na hindi siya mula sa mundong iyon. Kung hindi siya iniligtas ng wizard, baka patay na siya ngayon. Ngayon, nagtitipon silang lahat sa isang lokal na inn para maghapunan, pero si Saito ay walang ganang kumain. Iniisip pa rin niya ang tungkol sa Iron Golem na kanilang nakaharap. Tinanong niya ang wizard at si Railza kung paano gumagalaw ang golem ng mag-isa. Pinaghihinalaan niyang ito ay pinapatakbo ng magic o clockwork. Ngunit habang nakikipaglaban siya dito, narinig niya ang kakaibang mekanikal na tunog, na parang ito ay pinapatakbo ng isang engine. Sumingit sila Fanpan at tinanong kung dapat bang bumalik sila upang suriin ang labi ng golem. Sumang-ayon si Railza na pumunta silang muli sa 10th floor ng labyrinth upang kumpirmahin ito. Pagdating nila sa government-controlled labyrinth, pinigilan sila ng mga bantay sa pasukan at humingi ng toll fee. Sinabi ni Railza na masyadong mahal para sa kanila ang isang taong pass, kaya't hiniling niyang papasukin sila kapalit ng ilang silver coins. Sa huli, pumayag ang mga bantay at pinapasok sila. Sa loob ng kuweba, napansin nilang walang laman ang mga treasure chests at wala silang makuhang anumang kayamanan.
Pagkalipas ng ilang sandali, narating nila ang lugar kung saan nila napatay ang golem. Ngunit laking gulat nila nang makita na walang anumang bakas ng katawan nito. Sinabi ng wizard na maaaring may kumuha nito at dinala sa kung saan. Humingi ng paumanhin si Saito kina Railza, Morlock, at Lafanpan dahil dinala niya sila sa isang napakalayong lugar. Habang naglalakad, bigla niyang narinig ang tunog ng isang bagay na kumakalampag. Agad siyang tumakbo papunta sa direksyon ng tunog, kasunod ang kanyang mga kasamahan. Natagpuan niya ang isang umiikot na makina, isang robot vacuum. Ngunit biglang tumalon ang robot mula sa kanyang mga kamay at tumakbo papunta sa kadiliman. Napatanong si Morlock kung ang robot na iyon ay mula sa mundo ni Saito, at tumango siya bilang sagot. Habang iniinspeksyon ang paligid, inilagay ni Saito ang kanyang kamay sa isang pader. Sinabi ni Morlock na ito'y isang camouflage barrier. Gamit ang tulong ni Saito, nag-chant siya ng isang magic spell, at biglang lumiwanag ang pader. Unti-unting naghiwalay ang pader, at lumitaw ang isang bagong pasukan. Dahil sa bagong daanang ito, nagtipon ng mga adventurer mula sa iba't ibang bahagi ng kaharian. Gayunpaman, hindi binigyan ng pagkilala ng kaharian si Saito para sa kanyang natuklasang bagong ruta. Nang tanungin siya tungkol dito, sinabi ni Saito na wala siyang pakialam dahil nagkaroon naman sila ng free admission sa loob ng 10 taon. Napansin ni Morlock ang lungkot sa mukha ni Saito at tinanong kung iniisip pa rin niya ang robot vacuum na nakita nila sa kuweba. Nag-alinlangan si Saito na sumagot, ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating ang isang batang lalaki at isang batang babae. Ang batang lalaki ay nagpakilala bilang Kynes, ang opisyal na bayani ng kaharian, at yumuko upang magpasalamat kay Saito sa pagtuklas ng bagong daan. Tinanong ni Saito si Morlock kung babalik pa ang Demon King, at sinabi ng wizard na maliit ang posibilidad na bumalik ito, pero maraming tao ang pinili bilang mga bayani, kabilang si Kynes. Bigla na lang pabirong sinabi ni Kynes na kahit si Saito ang nakatuklas ng bagong ruta, siya ang unang makakatalo sa lahat ng antas nito. Nagulat ang lahat sa kanyang kawalang galang, habang nagtatalo sila, biglang dumating ang isang matabang pari na tumatakbo. Nagpakilala ito bilang si Montelpit, ang tagapagsanay ng mga bayani, at humingi ng paumanhin sa asal ni Kynes. Ipinaliwanag niyang masyadong maaga pinili bilang bayani si Kynes kaya kulang pa siya sa manners. Iniabot ni Montel ang kanyang kamay kay Saito bilang tanda ng pagkakaibigan. Ngunit bago mahawakan ni Saito ang kamay ng pari, pinigilan siya ng isa pang bayani. Sinabi nito na si Montel ay isang traidor at may itinago sa kanyang kamay. Napatingin si Saito sa paligid at nakita ang maraming mga sundalo at adventurer na nakahandusay sa lupa, umiinda ng sakit at hindi makagalaw. Napagtanto nilang ang balak ni Montel ay nabunyag na. Dahil natakot, mabilis na tumakbo si Montel palayo. Nagpasalamat si Saito sa estrangherong nagligtas sa kanya. Napansin naman ni Railza na ang estranghero ay isang fighter elf na may mga kamay na gawa sa bakal. Agad na sinabi ng elf sa kanyang mga kasama na magmadali papunta sa labyrinth upang maagapan ang mga bihirang kayamanan bago ito maubos. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita nila ang dalawang kakaibang lalaki na may dalang ulo ng isang silver dragon. Itinuro ito ni Railza kay Saito at sinabi na ang dalawang ito ay magiging matinding kalaban sa hinaharap, dahil ang kanilang grupo ang pinakamalakas sa lahat ng adventurers. Kinabukasan, bumalik sina Saito at ang kanyang koponan sa labyrinth. Bagamat handa sila, naramdaman pa rin nila ang tensyon. Maingat silang naglakad sa madidilim na daanan, tahimik ang bawat hakbang habang nakabantay sa mga anino sa paligid. Ang nakakapangilabot na katahimikan ay nabasag lamang ng tunog ng patak ng tubig sa malayo. Biglang narinig ang isang malakas at galit na angle na nagpatigil sa kanilang lahat. Isang higanteng dragon-like na halimaw ang lumitaw mula sa dilim. Wala nang babala, bumuga ito ng makapal at nakal-alasong usok patungo kay Morlock, ang wizard ng koponan. Nalanghap ni Morlock ang usok at agad na bumagsak, nawalan ng malay. Mabilis na tumakbo si Saito sa tabi ni Morlock, kabado at nagmamadaling subukang gisingin ito. Alam niyang kailangan nila ang magic ni Morlock upang magtagumpay. Samantala, si Railza, ang warrior ng koponan, ay humakbang pasulong. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at itinaas ang kanyang metal shield, handang harapin ang dragon ng harapan. Sumugod ang dragon kay Railza gamit ang matinding lakas. Bawat tama ng halimaw ay nagdulot ng malalakas na alon ng puwersa sa kanyang katawan.
Habang inilalaban ang kanyang shield, unti-unting nanginag ang kanyang mga braso sa sobrang bigat ng puwersa. Kahit na matapang si Railza, ang kanyang espada ay bahagyang nakakasugat lamang sa makakapal na kaliskis ng dragon. Halos matapan siya sa bawat hampas ng buntot ng halimaw. Biglang lumitaw ang isang batang babae na may twin pigtails mula sa kung saan. Kumilos siya ng may bilis at kumpiyansa, sumugod siya patungo sa dragon na hawak ang kanyang sandata. Isang malakas na hampas ang ginawa niya sa tagiliran ng dragon, at sa unang pagkakataon, napasigaw ito sa sakit. Nagulat ang halimaw sa mga matatalim na hampas, kaya't sinubukan nitong itaboy ang batang babae, ngunit hindi ito natinag. Walang pag-aatubili niyang hinanap ang mahihinang bahagi sa kaliskis ng dragon at sunod-sunod na tinamaan ito. Sa isang huling malakas na hampas, binagsak ng batang babae ang halimaw. Ang dragon ay naglabas ng mahabang, masakit na angle bago tuluyang bumagsak sa lupa, patay. Pagkatapos ng laban, ipinakilala ng batang babae ang sarili bilang si Lily Allassen, mas kilala bilang Magical Beast Hunter. Hindi nagtagal, dumating ang isang malaking lalaki na kasama niya. Ipinakilala niya ito bilang si Guyver, isang magician na dalubhasa sa mga kasanayan ng mga magnanakaw. Inanunsyo nila na naroon sila upang kunin ang kayamanan. Ngunit nang subukan ni Guyver na buksan ang treasure chest gamit ang kanyang mga tools, sinabi niyang napakahirap nitong buksan. Tinanong ni Saito kung maaari ba siyang sumubok buksan ang treasure chest. Tiningnan siya ni Lily ng may pag-aalinlangan, na para bang minamaliit ang kanyang kakayahan. Biglang nagsalita si Railza, galit na ipinagtanggol si Saito, at sinabing hindi dapat maliitin ang kanilang kasama. Agad na kumilos si Saito, gamit ang kanyang bihasang kamay at mga tools, nabuksan niya ang treasure chest nang walang kahirap-hirap. Nang mabuksan ang chest, napagasp siya sa gulat, nagmumurang mga diamante ang laman nito. Pinulot niya ang ilan at iniabot kay Guyver, sinasabing sila ang nararapat dito dahil sila ang tumalo sa dragon. Ngunit biglang namula si Guyver, tila flustered, at laking gulat ng lahat nang malaman nilang hindi lamang ang treasure chest ang nabuksan ni Saito, pati ang puso ni Guyver. Makalipas ang ilang sandali, somehow, naghiwalay si Saito sa kanyang koponan. Habang naglalakad mag-isa, muli niyang nakita ang Rogue Montel. Sinabi ni Saito na hindi siya magpapalaboy pa dahil alam ng kanyang mga kasamahan kung saan siya hahanapin, kaya't uupo na lang siya at magpapahinga. Tiningnan siya ni Montel at sinabing mukhang mahina siya, puno lamang ng kumpiyansa. Sinubukan niyang i-gaslight si Saito, sinasabi na malamang ay malalakas ang kanyang mga kasama kaya't namanipula niya sila para isama siya. Ngunit hindi tinamaan si Saito ng mga salitang ito. Napagtanto ni Montel na hindi naaapektuhan si Saito, kaya't nagbaba siya ng kanyang dalang gamit at gumawa ng isang barrier gamit ang magic para protektahan ang sarili laban sa mga halimaw. Nang tanungin siya ni Saito tungkol dito, ipinaliwanag ni Montel na wala siyang sapat na magical energy upang gumawa ng isa pang barrier para kay Saito. Naglabas si Saito ng ilang bote ng holy water na ibinigay sa kanya nila Fanpan. Binuhos niya ito sa paligid upang makabuo ng sariling proteksyon at komportableng umupo. Maya-maya, inalok niya si Montel ng sandwich, ngunit tumanggi ang Rogue, tila nahihiya sa naging masamang pagtrato niya kay Saito noon. Napagtanto ni Montel na ang kanyang masamang ugali ang naglalayo sa kanya sa iba. Biglang dumating ang mga kasamahan ni Saito, tumatakbo at nag-aalala, tinanong kung maayos lang ba siya. Nakita ni Montel ang matibay na pagkakaibigan ng grupo ni Saito at nakaramdam ng lungkot, dahil ang kanyang sariling mga kasamahan ay hindi naghanap sa kanya. Ngunit biglang tumakbo si Kyness papunta kay Montel at niyakap siya, sumisigaw na nag-alala siya para sa kanya. Tinanong niya si Montel kung bakit ito naligaw ng mag-isa. Napuno ng luha ang mata ni Montel, at si Saito at ang kanyang mga kasamahan ay labis na naantig sa kanilang pagkakaibigan. Napagtanto nila na si Kyness ay isang mabuting bayani at nagkamali sila ng paghusga sa kanya. Ngunit biglang may lumitaw na kakaibang halimaw na hugis spider. Sumugod si Railza at nakipaglaban dito, halos pabagsakin na ito gamit ang kanyang brutal na atake. Ngunit bago niya magawa ang huling hampas, biglang bumagsak mula sa taas ang fighter elf, pinatay ang halimaw gamit ang kanyang sandata. Pagkatapos patayin ang halimaw, idineklara ng elf na siya ang kukuha ng kayamanang binabantayan ng halimaw. Galit na sumigaw si Railza, sinabing nararapat na mapasa kanila ang kayamanan dahil sila ang nakipaglaban sa halimaw. Humarap ang elf kay Railza at sinabing siya ang nagligtas sa kanya.
Ngunit mariing iginiit ni Railza na hindi niya kailangan ng tulong. Sinabi ng elf na iniligtas niya si Railza mula sa tiyak na kamatayan, at nagsimula silang magtalo tungkol sa kung sino ang nararapat sa kayamanan. Sa huli, napagdesisyonan nilang lutasin ang kanilang alitan sa pamamagitan ng isang duel, kahit na bawal ito para sa mga adventurer sa loob ng Great Labyrinth. Kapag sila'y nahuli, maaaring ipagbawal sa kanila ang pagpasok dito magpakailanman. Sinabi ng elf na ayos lang sa kanya ang makipag-duel kung may mutual consent. Sinubukan ng kanyang kasamahan na si Ninya na pigilan siya, ngunit hindi siya nakinig at hiningi kay Railza na pumili ng kalaban mula sa kanyang panig. Si Ninya at sila Fanpan ay nagtulungan upang maglatag ng isang pangako na nagsasaad na kahit sino man ang mamatay sa kanilang panig, walang magiging sama ng loob. Pagkatapos maitatag ang magical seal, naghanda na si Railza at ang elf para sa laban. Habang pinapanood ni Saito mula sa gilid, nalilito siya sa kakaibang prinsipyo ng mga mandirigma, ngunit wala siyang magawa kundi ang panoorin sila. Bahagyang gaman ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang suot ni Railza ang kanyang mabigat na armor, kaya hindi siya magkakaroon ng malalang sugat mula sa iron claws ng elf. Nagsimula ang duel, at ang tunog ng nagbabanggang espada at mga kuko ay pumuno sa hangin. Ngunit napakabilis ng elf, na kahit ang matibay na armor ni Railza ay nasugatan ng kanyang matatalas na kuko. Napansin ni Saito na hindi angkop ang espada ni Railza para sa ganitong klase ng kalaban na mabilis at bihasa sa laban. Biglang inalis ni Railza ang kanyang mabigat na armor at ginamit ang light armor mode na nagpapabilis ng kanyang galaw. Habang lumalaban, nagsalita si Ninya sa elf, sinasabing ayaw niyang may mapatay, at mas mabuting itigil na ang laban. Napagtanto rin ng elf na posibleng matalo siya kung ipagpapatuloy pa ang laban, kaya't pumayag siyang tumigil. Lumapit si Saito at sinabing maaaring sobra ang bahagi ng kayamanan ng kanyang koponan, kaya't nais niyang bigyan ng elf at si Ninya ng ilan. Tinanggap nila ang alok, at nagpatuloy ang grupo ni Saito sa mas mabababang palapag ng labyrinth. Habang naglalakad, narinig muli ni Saito ang tunog ng robot vacuum cleaner. Agad siyang tumakbo papunta sa direksyon ng tunog at sumigaw sa kanyang mga kasamahan na maayos lang siya kahit mag-isa. Patuloy siyang humabol sa robot, sinasabihan itong hintayin siya, ngunit patuloy itong pumapasok ng mas malalim sa kuweba. Sa wakas, narating ni Saito ang isang kakaibang lugar na punong-puno ng mga bagay mula sa kanyang mundo. Habang sinusubukan niyang unawain ang mga bagay na nakikita niya, biglang lumitaw ang isang misteryosong masked ninja na may matalim na espada at inatake siya. Biglang sumugod si Railza upang iligtas si Saito mula sa pag-atake ng ninja. Habang nakikipaglaban, napansin niyang may kakaibang illumination magic sa paligid. Nagtaka siya kung bakit napakaliwanag, gayong ang kakayahan ng isang ninja ay manatili sa dilim. Ngunit biglang tumapak ang ninja sa anino ni Railza, at ang katawan niya ay hindi na makagalaw, parang nakapako siya sa lupa. Habang papalapit ang ninja upang atakehin siya, dumating ang blacksmith dwarf at nagpakawala ng isang palaso na tumama sa ninja. Samantala, sinimulan ni Leona na harapin ang kasamang fairy ng ninja upang pigilan ang illumination magic nito. Hindi nagtagal, nagchant ang dwarf ng isang magic spell na nagdulot ng malalakas na pagsabog sa loob ng kuweba. Napilitang tumakas ang ninja sa takot na mahuli, ipinaliwanag ng dwarf na ang ninja na iyon ang nasa likod ng lahat ng mga lihim na pag-atake sa mga adventurer. Nang makita niya si Morlock, agad siyang yumuko bilang paggalang at sinabi na matagal na niya itong hinahanap. Nagulat si Morlock nang tawagin siyang Master ng dwarf, at sinagot niya na hindi siya tumatanggap ng lalaki bilang estudyante. Kalma namang ipinaliwanag ng dwarf na matagal na mula nang mawala ang alaala ni Morlock, ngunit siya ang tanyag na magician sa isang lupaing malayo sa silangan. 20 taon na ang nakalipas, iniwan niya ang lugar na iyon upang magsagawa ng paglalakbay sa paghahanap ng forbidden magic at hindi na muling bumalik. Sinabi pa ng dwarf na nakita niya si Morlock sa pasukan ng Great Labyrinth at matiyag ang naghintay ng pagkakataong makausap siya. Tinanong ni Railza si Morlock kung nakalimutan na nito ang kanyang nakaraan, at sumagot ang wizard na maliban sa kanyang pangalan at magic, halos wala na siyang maalala. Dinagdag nila Fanpan na ang mga kamakailang pagkakamali ni Morlock sa kanyang magic spells ay nagiging pabigat na rin sa kanilang grupo. Ngunit biglang sumingit ang dwarf, sinasabing huwag silang magsalita ng masakit sa isang mage na tanyag at minsang naging paborito ng mga kababaihan. Bigla siyang nagsalita ng seryoso, sinasabing ang tunay na pangalan ni Morlock ay The Great Mage Beryl.
Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang lumipad mula kung saan ang isang dagger at tumama sa kanyang leeg. Agad siyang bumagsak, at ang biglaang pag-atake ay nagdulot sa grupo na kunin ang kanilang mga posisyon, nagtataka kung ang ninja ang bumalik. Iniisip ni Railza na kahit malakas ang ninja, may pag-asa silang talunin ito, lalo na kung susuportahan ni Saito ang mga spells ni Morlock. Ngunit bigla silang napahinto at napaganga sa takot, hindi lamang ang ninja ang bumalik, kundi sinamahan siya ng mga Great Demons. Habang naghahanda sila para sa nalalapit na laban, biglang isinalaysay ang malungkot na kwento ng ninja. Minahal niya ang isang napakagandang bruha, at nang maghalikan sila, napamahal din ang bruha sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa trahedya. Sa kanyang kagustuhang makasama ang bruha na kanyang iniibig, pumunta ang ninja sa nayon ng mga bruha upang isama siya. Ngunit sa kanyang matinding pagkasindak, natagpuan niya ang bruha sa kanyang huling hininga, ang dati niyang kagandahan ay naglaho, at siya'y naging matanda at mapatla. Ipinaliwanag ng kasamang fairy ng ninja na nang umibig ang bruha sa kanya, nabasag ang sumpa na nagpapanatili ng kanyang kabataan, kaya bumalik siya sa kanyang tunay na edad. Desperado ang ninja na iligtas ang pag-ibig ng kanyang buhay. Sinabi ng fairy na ang tanging makakatulong ay ang Great Mage of the East. Sa pagkabigla, napag-alaman ng ninja na ang hinahanap niyang wizard ay si Morlock, ang matandang wizard na kasama ni Saito. Dahil dito, sinundan ng ninja ang grupo ni Saito sa loob ng kuweba. Habang umiinit ang labanan, sina Railza, Lafanpan, at ang kanilang mga kasama ay naharap sa makapangyarihang mga kalaban. Si Railza ay humarap sa ninja, na ginamit ang kanyang shadow magic upang subukang aipin siya sa lupa. Tinapakan ng ninja ang kanyang anino, kaya't hindi siya makagalaw. Ngunit mabilis na sumaklolo sila Fanpan at gumamit ng Moonlight Spell, isang maliwanag na magic na tumama sa anino at bumasag sa spell ng ninja, pinapalaya si Railza. Pinayuhan nila Fanpan si Railza na manatiling alerto, babala na huwag hayaan ang ninja na tapakan muli ang kanyang anino. Samantala, naghilom na ang sugat ng Dwarf Magician, salamat kay Lafanpan, at bumalik siya sa laban upang harapin ang paparating na mga demonyo. Determinado siyang protektahan ang kanyang mga kaibigan, hinarap niya ang mga demonyo at ginamit ang kanyang katawan bilang kalasag para sa kanyang mga kakampi. Habang binablock niya ang mga atake ng mga demonyo, sinenyasan niya si Morlock na maghanda ng pinakamalakas niyang spell. Ang laban ay lalong tumindi nang dumating ang ikalawang demonyo. Mayabang na idineklara nito na hindi nila kailangan ng magic upang manalo, dahil ang kanilang lakas lamang ay sapat na upang talunin ang grupo ni Saito. Sa isang bugso ng kapangyarihan, pinalabas ng demonyo ang isang napakalaking alon ng dark energy, tumama ito kay Saito at sa kanyang mga kasama. Napakatindi ng enerhiya na naramdaman ni Saito na siya'y lubos na natatakot, napagtanto niyang hindi sapat ang kanilang fiery magic laban sa mga demonyong ito. Pinagbintangan ni Saito ang sarili sa pagdala sa lahat sa isang mapanganib na lugar. Sa matinding determinasyon, hiningi niya kay Morlock na gamitin ang high-level spell na tinatawag na Seven Thunder Gods, umaasang ito ang magpapabago ng laban. Dahil kabisado na ni Saito ang chant, sinimulan niya itong bigkasin habang si Morlock ay tumutok sa pagsunod sa kanyang mga salita. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang napakalaking kidlat, tumama sa mga demonyo na may nakakapangilabot na kapangyarihan. Sa unang tingin, parang nanalo na sila, ngunit sa isang nakakakilabot na sandali, tumayo pa rin ang isa sa mga demonyo. Agad niyang dinakma si Saito gamit ang kanyang malaking kamay, piniga ito ng napakalakas. Tumulo ang dugo ni Saito, at nanlaki ang mga mata ni Railza sa takot at lungkot, iniisip na patay na ang kanyang kasama. Parang gumuho ang mundo niya habang pinagmamasdan ang trahedya. Ngunit sa isang nakakagulat na twist, biglang nakita nilang ligtas si Saito, nakatayo kasama sina Guyver at Leela. Ipinaliwanag ng wizard na ginamit ni Guyver ang isang substitution spell upang iligtas si Saito sa huling sandali. Huminga ng maluwag ang lahat, nagpapasalamat sa mabilis na pag-iisip ni Guyver. Matapos kumalma, ipinaliwanag ni Guyver na narinig nila ni Leela ang ingay ng laban, kaya't nagdesisyon silang tumulong. Sa mapagbiro ngunit magaan na tono, sinabi niya na hindi nila hahayaan si Saito na angkinin ang lahat ng kayamanan para sa kanyang sarili. Habang ngumiti si Leela, sinabi niya na si Guyver ay matagal nang sinusubaybayan si Saito gamit ang isang tracking spell dahil gusto niya ito. Tumawa ang buong grupo, nakaramdam ng ginhawa na ligtas sila, at natuwa sa ideya na mas malakas sila kapag magkasama.
Ngunit biglang bumalik ang demonyo, tumatakbo ng may matinding galit. Sa gitna ng tensyon, sumugod ang Forest Elf Warrior at sinipa ang demonyo sa mukha. Ngunit bumangon ang demonyo, tumilapon sa ere, at bumuga muli ng isang alon ng dark energy patungo sa grupo. Sa gulat ng demonyo, isang barrier ang lumitaw upang protektahan ang lahat. Nang tumingin sila, nakita nila si Montel at ang kanyang mga kasama na nagcast ng barrier upang iligtas sila. Nagkaisa ang mga adventurer, mula kina Saito, Montel, Railza, at ang iba pa, upang harapin ang ninja at ang mga demonyo. Sa dami ng kalaban, ang ninja at ang mga demonyo ay nakaramdam ng takot. Nagpasya ang mga demonyo na umatras upang iligtas ang kanilang sarili. Hiniling ni Ninya kay Lafanpa na pigilan ang pagtakas ng mga demonyo, dahil maaaring maging malaking banta ang mga ito sa ibang high-level adventurers sa labyrinth. Sinuggest niya ang paggamit ng combined magic upang maalis sila. Pumayag sila Fanpan, at sabay nilang inihanda ang kanilang magic. Sinubukan ng fairy ng ninja, si Primus, na pigilan sila, ngunit siya ay tinamaan ng magic arrow ng magician na si Richie. Nakita ng ninja na nasa panganib ang kanyang mga kaibigan. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumindig siya para sa makasariling layunin. Tinanggap niya ang magic blast sa kanyang katawan, handang magsakripisyo para sa mga mahal niya. Ang magic ay tumama sa kanya, at nagulat ang mga demonyo sa kanyang ginawa. Idineklara ng ninja na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa babaeng mahal niya, kaya't hindi na kailangang pilitin ng mga demonyo ang sarili nilang sumunod sa kanya. Sinabi ni Ninya na ang magic shot ay tila hindi masyadong nakaapekto sa ninja, kahit dapat ay malaki ang naging pinsala nito. Humiling si Saito sa lahat na itigil na ang laban, dahil malinaw na ang nagwagi. Ngunit biglang tumalon ang fairy elf at nagprotesta, sinasabing hindi nila maaaring hayaang makatakas ang ninja at mga demonyo, dahil sila ang pangunahing sospek sa pagpatay ng mga adventurer. Sa galit, sumigaw ang fairy ng ninja, sinasabing walang sino man ang maaaring mag-angkin ng nakatagong kayamanan ng wizard na may kontrol sa oras. Inihanda niya ang kanyang 8th tier dark magic upang protektahan ang kanyang master at tulungan siyang iligtas ang bruha. Ipinaliwanag ng dwarf na si Primus ay isang black crystal fairy na may kakayahang mag-imbak ng malaking magical energy sa kanyang itim na mga pakpak. Ibinunyag na ang fairy ay labis na nagmamalasakit sa bruha, dahil noon ay palaging hinahabol ang fairy ng mga adventurer na nais kunin ang kapangyarihan ng kanyang mga itim na pakpak. Upang protektahan ang sarili, nagpasya siyang gawing plump ang kanyang katawan upang mawala ang interes ng mga tao sa kanya. Ngunit dahil sa mabagal na kilos ng kanyang plump na anyo, nahuli siya ng isang adventurer. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ng bruha at dinala sa kanyang tahanan. Dahil parehong outcast, nagkasundo sila ng bruha. Sinabi ng bruha na nabuhay siya ng 400 taon sa isang malungkot na silungan para sa mga itinakwil. Isiniwalat niya na siya ay isinumpa, kapag siya'y umibig, mababasag ang sumpa at mamamatay siya. Ngunit hindi kayang isakripisyo ng ninja ang fairy. Hinawakan niya ang mga pakpak nito upang pigilan itong gumamit ng itim na magic laban kina Saito at sa iba pa. Sumigaw ang fairy, hinihiling sa ninja na punitin ang kanyang mga pakpak upang palayain ang kanyang magic. Ngunit hindi magawa ng ninja ang hinihiling nito. Sa huli, gamit ang kanyang telekinesis, kinuha ng fairy ang 2 dagger at sinaksak ang kanyang sariling mga pakpak. Inialay niya ang kanyang mga pakpak sa Lord of Darkness, at biglang may bumagsak na haligi sa loob ng kuweba. Nang inig ang lahat sa takot, iyon ang tanda ng pagdating ng Dark Spirit. Biglang nagsimulang lumitaw ang maraming mata sa katawan ng itim na haligi. Nang tumingin ang elf sa isa sa mga mata, bigla siyang tinangay ng napakalakas na enerhiya, tumilapon sa loob ng kuweba, at napyunit ang kanyang tainga. Sumunod, isa pang mata sa haligi ang nagpakawala ng bugso ng enerhiya patungo sa elf at sa kanyang kasamahan. Ngunit mabilis itong hinarang ni Railza gamit ang kanyang espada. Napagtanto ni Railza na ang ninja at ang kanyang mga kasama ang nagsakripisyo ng kanilang sarili upang tawagin ang Dark Spirit. Ngayon, ang masamang espiritu ay nagdudulot ng kaguluhan sa loob ng kuweba. Agad na hiniling ni Saito kay Morlock na gamitin muli ang Seven Thunder Gods technique. Itinaas ni Morlock ang kanyang spade at nagsimulang mag-chant ng sunod-sunod na spell upang tawagin ang kidlat. Samantala, tinutulungan siya ni Saito na maalala ang tamang mga linya ng spell. Mabilis na tumama ang kidlat mula sa kalangitan papunta sa itim na haligi ng black magic. Ngunit sa kanilang pagkabigla, wala itong naging epekto. Sa halip,
Ang haligi ay naging mas mabangis, nagpapakawala ng mga pulang sinag ng enerhiya mula sa lahat ng mata nito. Sinabi ng dwarf sa lahat na dapat nilang asintahin ang mga mata ng haligi, ngunit ang haligi ay mabilis na binabara ang lahat ng atake habang patuloy itong nagkakarga ng mas maraming kapangyarihan sa bawat segundo. Sa sobrang lakas nito, wala ni isa ang makalapit upang salakayin ang katawan ng haligi. Biglang sumigaw sila Fanpan sa takot, sinasabing malapit na siyang maubusan ng magical energy. Kapag nangyari iyon, hindi na niya kayang harangan ang mga atake ng haligi. Sa gitna ng tensyon, iminungkahi ni Saito kay Morlock na gamitin ang magic na kayang tumigil ng oras. Gulat si Morlock at tinanong kung paano nalaman ni Saito ang tungkol sa naturang spell. Ipinahayag ni Saito na nang buksan niya ang lockbook na may kabute, natagpuan niya ang isang lihim na papel na naglalaman ng mga instruksyon para sa magic na kayang kontrolin ang panahon at espasyo. Dinagdag pa niya na alam na niya na si Morlock ang nag-teleport sa kanya sa mundong ito. Sa sandaling marinig ni Morlock ang mga salitang iyon, nagsimulang bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang mga araw na walang tigil siyang nagtatrabaho sa isang napakalakas na magic project. Noon, mayroon siyang isang maliit na anak na babae na mahal niya, ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Isang araw, nangako si Morlock sa kanyang anak na babae na magiging pinakadakilang magician siya sa buong kaharian upang mabigyan sila ng masayang buhay. Pangarap niyang makapagpatayo ng isang maganda at komportableng tahanan para sa kanila. Ngunit naging obsesyon niya ang kanyang trabaho, isang madilim na araw, nagkasakit ng malubha ang kanyang anak. Nakiusap ang kanyang asawa na manatili siya upang alagaan ang kanilang anak, ngunit tinanggihan niya ito, sinasabing hindi niya maaaring iwan ang kanyang trabaho. Ipinaliwanag niya na kung hindi niya tatapusin ang kanyang proyekto, masasayang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa isip niya, kapag siya'y naging sikat na mage, magkakaroon sila ng mas maliwanag na kinabukasan. Lumipas ang mga araw habang lubos siyang nakatuon sa kanyang trabaho, halos hindi na inintindi ang kanyang pamilya. Sa wakas, naabot niya ang kanyang layunin, nakilala siya bilang ang pinakamakapangyarihang wizard sa buong lupain. Mabilis siyang umuwi, puno ng pananabik na ibalita ang kanyang tagumpay. Ngunit pagdating niya, sinalubong siya ng nakakawasak na katahimikan. Nalaman niyang ang kanyang anak ay pumanaw na dahil sa sakit. Ang kanyang asawa, puno ng kalungkutan, sinabi sa kanya na wala na ang kanilang munting anghel. Gulat at durog ang kanyang puso, napagtanto niya kung gaano karami ang kanyang isinakripisyo, kasama na ang taong pinakamahalaga sa kanya. Sa sobrang lungkot at galit, iniwan siya ng kanyang asawa. Naiwang mag-isa, punong-puno ng panghihinayang, si Morlock ay nilamon ng pagsisisi. Sa isang bugso ng galit, sinira niya ang kanyang mga aklat ng mahika, isa-isa. Ngunit biglang napansin niya ang isang kakaibang sinaunang aklat. Sa loob nito, nabasa niya ang tungkol sa isang mahiwagang labyrinth sa hilagang kaharian na nagtatago ng lihim ng time magic, ang kapangyarihang magbalik ng oras. Muling nagkaroon ng pag-asa ang kanyang puso, nagdesisyon siyang hanapin ang magic na ito upang maibalik ang kanyang anak. Naglakbay siya patungo sa Great Labyrinth, walang tigil sa paghahanap ng bakas ng kapangyarihang ito. Matapos ang maraming araw ng paglalakbay, natagpuan niya ang isang kakaibang tambak ng mga bagay na tila hindi akma sa lugar. Sa gitna nito, isang sinaunang script ang kanyang nadiskubre, naglalaman ng spell na matagal na niyang hinahanap. Habang hawak niya ang script, biglang lumitaw ang isang figure na nakasuot ng puting balabal sa kanyang harapan. Agad na nakiusap si Morlock na turuan siya ng mahika, ipinaliwanag na nais niyang buhayin ang kanyang anak. Hindi basta pumayag ang estranghero sa hiling ni Morlock. Sa halip, hinamon niya ang wizard sa isang duel, na nagsasaad na kung mananalo si Morlock, ituturo niya ang spell na magbabalik ng oras. Ang labanan ay naging matindi, parehong pagod at sugatan ang dalawa. Sa wakas, humanga ang estranghero sa determinasyon ni Morlock at pumayag na ibigay ang kanyang hiling. Ngunit imbes na ituro ang time spell, gumamit ang estranghero ng kakaibang magic. Ang spell ay nagdulot kay Morlock na makalimutan ng lahat, ang kanyang anak, asawa, pati na ang kanyang pagsisisi. Naiwan siyang walang alaala ng nakaraan, napilitan siyang magsimula muli ng panibagong buhay, wala nang bigat ng mga dating alaala. Sa huli, nawala kay Morlock ang lahat ng mahalaga sa kanya, naiwan na lamang siya sa isang blankong slate at bagong simula. Pabalik sa kasalukuyan, ang laban sa haligi ng itim na mahika. Sa kasalukuyan, tahimik na nakatayo si Morlock,
pilit inaalala ang mga pira-pirasong alaala habang umuugong sa kanyang isipan ang tanong ni Saito, ikaw ba ang nagdala sa akin sa mundong ito? Ngunit halos wala siyang maalala, lalo na tungkol sa kanyang dating kaalaman sa mahika. Ang kanyang isipan ay malabo, at ang mga spell na dati ay parang ikalawang kalikasan ay ngayon tila mahihinang bulong na lang. May isang spell lamang na tila natitira sa kanyang alaala, ang Moment of Time, isang mahika na kayang tigilan ang lahat ng bagay sa loob ng isang tibok ng puso. Nakita ni Saito ang pag-aalinlangan ni Morlock at nag-alok ng tulong. Gamit ang alaala ng spell na minsan niyang nakita, sinimulan niyang gabayan ang wizard upang maibalik ang mahika. Habang inihahanda nila ang spell, nagpadala ang dwarf ng telepathic na mensahe sa grupo, ipinaliwanag ang plano. Ang mahika ng kanyang master ang magsisilbing nakatagong kalamangan. Sinabi niyang kailangan lang nilang panatilihing bukas ang mata ng haligi hanggang matapos ang spell ng wizard. Nagkaisa ang grupo, bawat isa ay ginamit ang kanilang natatanging kakayahan upang pigilan ang haligi mula sa karagdagang kaguluhan. Ang forest elf ang nanguna. Inutusan si Railza na protektahan sina Guyver at Ninya habang siya ang tumutok sa pagpapanatiling bukas ng mata ng haligi, ginagamit ang bawat pagbuga ng enerhiya nito bilang pagkakataon. Sa bawat pagsabog, nanatiling bukas ang mata, binibigyan ng oras sina Morlock at Saito na magpatuloy sa pagchant. Ngunit biglang sumiklab ang sakuna, tinamaan sila Fanpan ng isang sinag, dahilan upang mawalan siya ng balanse at hindi na makilahok sa laban. Lalong naramdaman ni Morlock at Saito ang pangangailangan na magmadali. Alam nilang kailangan nilang tapusin ang spell bago masaktan pa ang kanilang mga kasama. Tumalon sina Montel at ang kanyang mga estudyante upang takpan ang wizard, lumilikha ng isang depensa upang protektahan siya habang nagchochant. Habang tumitindi ang tensyon, bawat isa sa grupo ay nakikipaglaban ng matindi upang mapanatili ang harapan. Dahan-dahan ngunit may kahirapan, nabuo ni Morlock ang huling linya ng spell. Sa wakas, natapos niya ito, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Biglang tumigil ang lahat ng bagay, ang mundo ay nagyelo sa oras, tulad ng ipinangako ng spell. Nagulat si Morlock habang tinitingnan ang nakapaligid sa kanya. Parehong mga kaibigan at kalaban ay nasa gitna ng aksyon, nakapirmi sa ere, parang mga estatwa. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang tanawin, isang alon ng kalituhan ang bumalot sa kanya. Gumana ang spell, ngunit nag-iisa siyang gumagalaw sa katahimikan. Naalala niya na mayroon lamang siyang 100 segundo upang kumilos, ngunit nagsimula siyang mag-zone out, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Habang tumatakbo ang bawat segundo, tila nawawala ang kanyang focus, naiwan na lamang ang tahimik na mundo sa kanyang paligid. Habang nananatili ang mundo sa katahimikan, sinubukan ni Morlock na gisingin si Saito, ngunit walang nakaririnig sa kanyang boses. Biglang napatingin siya sa kanyang palad at napansin ang mga nakasulat na instruksyon. Nakasaad doon na kailangan niyang atakehin ang mga mata ng haligi gamit ang mahika. Agad niyang napagtanto na si Saito ang sumulat nito bilang gabay habang ang oras ay nakahinto. Isang bugso ng positibong enerhiya ang bumalot kay Morlock. Sa tindi ng kanyang galit, sumigaw siya na ipaghihiganti niya ang kanyang mga kasamahan, mga itinuturing niyang parang mga anak. Sa matinding galit, sinimulan niyang bigkasin ang isa pang spell, isang makapangyarihang mahika na magpapataas sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Ginamit niya ang bawat hibla ng enerhiya niya upang lumikha ng isang nakamamanghang fiery blast na sapat upang sirain ang haligi. Ngunit bago niya ito may patama, biglang sumakit ang kanyang ulo, at bumalik ang mga alaala mula sa nakaraan. Nizalayan niya ang mga imahe ng bruha at ng ninja, kung paano siya umiiyak sa tabi ng halos patay na bruha, at kung paano sinabi ng fairy sa ninja na may mage na maaaring makapagligtas sa buhay ng bruha. Napagtanto ni Morlock na ang kanyang kalaban ay ginagawa ang lahat ng ito para sa pag-ibig at katapatan. Alam niyang kung sisirain niya ang haligi sa kasalukuyang paraan, hindi na matutulungan ang ninja at ang kanyang mga kaalyado. Ngunit para sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at kasamahan, itinuloy niya ang kanyang atake. Ang dreadful magic ay tumama sa haligi, at unti-unting nagsimulang gumalaw muli ang oras. Nang bumalik sa normal ang paligid, nakita nilang nagsisimulang gumuho ang haligi. Ngunit sa gitna ng tagumpay, bumagsak sa lupa ang isang bahagi ng katawan ng wizard, ang kanyang braso. Nagulat ang lahat sa nakikita nilang trahedya. Sa kabila nito, kalmado lamang na sinabi ni Morlock na kailangan nilang hanapin ang mga pakpak ng fairy, na malamang ay nalaglag ng gamitin nito ang black magic.
Sumigaw si Railza, tutol sa ideya. Sinabi niya na sinubukan ng ninja at ng kanyang mga kasama na patayin sila, kaya wala silang obligasyong tulungan sila. Ngunit ipinaliwanag ni Morlock na bago niya pinakawalan ang kanyang mahika, nakita niya ang mga alaala ng ninja at ng kanyang mga kaalyado. Dahil dito, hindi niya magawang patayin sila. Ginamit niya ang kalahati ng kanyang mahika upang bawasan ang pinsala sa haligi at sabay na nag-activate ng magic cancellation upang hindi mamatay ang ninja at ang kanyang mga kasama. Gayunpaman, ang sobrang pilit na paggamit ng kanyang mahika ay naging dahilan ng pagkawala ng kanyang braso. Pagkarinig nito, napaiyak si Railza at niyakap si Morlock ng mahigpit. Mabilis nilang sinimulan ang paghahanap sa mga itim na pakpak ng fairy. Matapos ang kaunting paghuhukay sa ilalim ng mga bato, natagpuan nila Fanpan ang mga pakpak. Nag-alok si Guyver na gamitin ang kanyang mahika upang maibalik ang mga ito sa katawan ng fairy. Ngunit nang ilalagay na nila Fanpan ang mga pakpak, biglang pumiglas ang fairy mula sa mga palad ni Guyver. Galit itong sumigaw, sinasabing ayaw niyang tumanggap ng charity mula sa sinumang kasama ng mga tao. Tumuro sila Fanpan patungo sa ninja at sumagot, ngunit ikaw din, nakikisama sa isang tao. Sa pagtatapos ng araw, natutunan ng fairy at ng ninja na maaari silang maging masaya sa piling ng mga tao. Ngunit habang nakatayo ang ninja, napapalibutan, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at lungkot. Inutusan siyang ibalik ang dalawang demonyo sa Demon Realm, ngunit ipinaliwanag niyang hindi niya ito magagawa sa sariling kagustuhan. Ang dalawang demonyo na ito ay matagal nang sumusunod sa kanya, hinahabol ang bawat hakbang niya, at sila rin ang nasa likod ng mga kamakailang pag-atake sa mga kalapit na nayon. Sa wakas, inamin ng ninja ang kanyang kasalanan at nagsabing tatanggapin niya ang anumang parusa, kahit pa kamatayan, para sa mga kaguluhang kanyang idinulot. Gayunpaman, nakiusap siya na huwag idamay ang fairy at ang dalawang demonyo, umaasang maipaprotektahan sila mula sa mas malaking kapahamakan. Habang pinagmamasdan siya, isang dwarf mula sa grupo ng mga adventurer ang tila nakikita ang lalim ng kwento ng ninja. Matapos ang ilang saglit, nagtanong ang dwarf kung hinahanap ba ng ninja ang isang makapangyarihang mage, isang taong may kakayahang kontrolin ang oras. Nagningning ang mga mata ng ninja sa tanong na iyon. Tumango siya, kinumpirma na narinig na niya ang tungkol sa ganitong mage. Alam niya na ang pangalan ng mage ay Crumb, at naniniwala siyang ang taong ito ang maaaring may hawak ng sagot upang may tama ang kanyang mga pagkakamali, marahil pati na rin ang mailigtas ang isang kaibigang nawala na matagal na. Ngumiti ang dwarf, itinuro ang direksyon kung saan ang sugatang wizard ay inaasikaso ni Montel at ng iba pang mga adventurer. Pagkatapos ay sinabi niya sa ninja ang nakakagulat na balita, ang hinahanap niyang mage ay naroroon mismo sa kanyang harapan. Ang wizard na tinatawag nilang Morlock ay walang iba kundi si Crumb, isang mage na kilala sa kanyang bihirang void rank, isa sa pinakamakapangyarihang antas ng magic. Ipinaliwanag ng dwarf na si Crumb ay isa sa mga pinakamahusay na mage mula sa sikat na Eastern Kingdom, at ang kanyang reputasyon ay umabot na sa malalayong lugar. 10 taon na ang nakalipas, siya ay sumikat nang magpasya siyang galugarin ang Great Labyrinth, isang lugar na puno ng mga hindi pa natutuklasang misteryo at panganib. Ang mga tagumpay ni Crumb ay ginawang alamat siya sa mundo ng mahika. Nang marinig ito, napuno ng pag-asa ang puso ng ninja. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan niya ang wizard, na ang isip ay puno ng posibilidad. Kung kayang kontrolin ni Crumb ang oras, maaaring tulungan siya nitong mailigtas ang isang makapangyarihang bruha na matagal nang nawala, at marahil maibalik ang kanyang matagal nang noalay na minamahal. Ang bigat ng kanyang despair ay unti-unting nawala, napalitan ng bahagyang liwanag ng pag-asa. Ngunit biglang may 3 espada na bumaon sa lupa sa kanyang harapan, na nagputol sa kanyang mga iniisip. Tumingin siya sa itaas, nagulat, nang makita ang 2 aninong figure na lumabas mula sa dilim. Ang 2 figure na lumabas mula sa dilim ay tahimik na kumikilos, ang kanilang mga mukha nakatago, ngunit ang kanilang presensya ay nakaka-intimidate. Ang kanilang mga dark cloaks ay umiindayog habang sila'y papalapit sa ninja at sa grupo ng mga adventurer. Hindi mabasa ang kanilang mga ekspresyon, ngunit agad nilang idineklara na parurusahan nila ang ninja para sa mga pagpatay. Iniutos nila ang mga espada na umatake sa ninja, ngunit bago pa man ito tumama, sumalo sa atake ang isa sa kanyang mga demonyong kasama. Galit na humakbang ang isa pang demonyo sa harapan ng 2 lalaki, binalaan silang huwag galawin ang kanyang amo. Kapag hinawakan ninyo siya,
Tatapusin ko kayong dalawa, matapang niyang sinabi. Biglang nag-transform ang isa sa mga lalaki, siya pala ay isang demonyo rin, at sa gulat ng lahat, inihayag niyang siya ang tiyo ng demonyo na nagtatrabaho para sa ninja. Mabilis silang nagsimulang magkwentuhan tungkol sa mga masayang alaala ng nakaraan. Nakita ito ng Blackwing Fairy, na kinumpirma na ang Holy Knight ay isang mataas na ranggong demonyo. Tinanong ni Saito sila Fanpan kung ilang tao ang pinatay ng mga sneak attacks ng mga demonyo. Tumugon sila Fanpan na dalawa pa ang hindi nakumpirmang na-revive, isang Holy Knight at isang Magician mula sa ibang kaharian. Lumabas na ang dalawang lalaking nasa harapan nila ang parehong Holy Knight at Magician. Isa sa kanila ay ang ministro ng hari, idinagdag ng ministro na kung mapatawad ng dalawang ito ang ninja, hindi siya bibitayin. Ang ninja, puno ng pag-asa, nakiusap sa wizard kung maaari siyang tumulong na ibalik ang oras upang iligtas ang bruha. Ngunit ipinaliwanag ng wizard na kaya lamang niyang ihinto ang oras sa maikling sandali. Sinabi rin niya na ang time reversal magic ay isang napakakomplikadong spell, at tanging ang wizard na nagdala ng mga bagay mula sa ibang dimensyon sa mundong ito ang kayang magsagawa nito. Ngunit ang wizard na iyon ay nawala na, pagod na sa mundo. Walang nakakaalam kung nasaan siya, maaari siyang nasa demon realm, spirit realm, o marahil ay sa mundo ng mga tao, kung saan nagmula si Saito. Ang paghahanap sa kanya ay tila imposible, lumapit ang ministro at nagsabi na maaaring may isa pang paraan upang iligtas ang bruha. Ang hari na kanyang pinaglilingkuran ay may kakayahang isagawa ang time reversal magic, ngunit ang spell na iyon ay nangangailangan ng buhay ng isang tao na may koneksyon sa bruha. Agad na tumingin ang dalawang demonyo sa ninja, nagmamakaawa na huwag niyang isakripisyo ang sarili. Sinabi nilang maaaring may ibang paraan upang maibalik ang bruha. Ngunit matatag na sinabi ng ninja na gamitin ang kanyang buhay. Kung mabibitay rin lamang ako, sabi niya, gagamitin ko ang aking buhay upang protektahan ang babaeng mahal ko. Sumagot ang ministro na ang ninja ay dapat husgahan ayon sa mga batas ng kaharian. Ngunit idinagdag niya na kung ang lahat ay pipaikit sa mga kasalanan ng ninja at patawarin siya, maaari silang makahanap ng ibang solusyon. Sa huli, nagkaisa ang lahat na patawarin ang ninja. Tumayo si Saito at sinabi, kung ang ninja ay nagnanais na maging kapaki-pakinabang sa iba, dapat siyang bigyan ng pagkakataon na gawin iyon. Matapos maibalik ang mga demonyo sa kanilang mga tahanan, ang ministro ay agad na nakipag-ugnayan sa hari, na may kakayahang sirain ang sumpa ng bruha. Gumamit ang hari ng teleportation magic upang dalhin ang ninja sa kanyang kaharian. Pagkatapos ng teleportation, tinanong ni Leona si Saito kung nakita na ba niya ang hinahanap niyang robot vacuum. Tumugon si Saito na hindi pa niya ito natatagpuan, ngunit idinagdag niya na hindi naman iyon ang kanyang pangunahing layunin. Sinabi ng wizard na maaaring ang magician na dating nanirahan sa lugar na ito ang tumawag sa mga bagay na ito mula sa ibang mundo nang buksan niya ang mga pintuan patungo sa ibang dimensyon. Samantala, nagsimula nang dumagsa ang iba pang mga magician sa labyrinth, isang palatandaan na ang bagong lugar ay nagiging tanyag. Samantala, sinamahan ng hari ang ninja sa tahanan ng bruha upang sirain ang sumpang nagpahina at nagpatanda sa kanya. Sa kanilang paglalakbay, ipinagtapat ng ninja sa hari na ang kanyang padalos-dalos na pagmamahal sa bruha ang naging dahilan ng kanyang pagkatanda. Sinabi niya na sa unang pagkakataon, napagtanto niya na tulad ng pagpapahalaga niya sa kanyang mga kaibigan, ang mga taong napatay niya ay may mga mahal din sa buhay. Tumugon ang hari, ang katotohanan na ngayon mo lang napagtanto ang bagay na ito ay nagpapakita na ikaw ay nagkulang bilang tao. Tumindig ang hari, itinaas ang kanyang espada, at tumama sa ninja upang sirain ang sumpa. Ngunit, sa kanyang kabutihan, hindi niya pinatay ang ninja. Sa halip, pinutol niya ang isang braso at isang binti nito. Pagkatapos, lumabas mula sa kanyang silid ang bruha, muling bata at malakas. Ang kanyang balat ay makinis, ang mukha niya ay maliwanag, at puno siya ng sigla matapos ang mahabang pagpapahinga. Habang siya'y lumilingon, napansin niya ang isang figure na tahimik na nakatayo, ang ninja. Ngunit agad din niyang nakita na nawawala ang isang braso at isang binti nito. Bagamat masakit ang pagkawala ng kanyang mga galame, tila hindi ito alintana ng ninja. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa bruha, puno ng pag-asa. Ngunit hindi alam ng bruha ang kabuuan ng sakripisyong ginawa para sa kanya. Ang Blackwing Fairy ay isinakripisyo ang kanyang mga pakpak upang mailigtas ang buhay ng ninja, isang bagay na mahalaga sa kanyang pagkatao.
Habang nakatingin sa ninja, walang naalala ang bruha mula sa kanyang nakaraan, ni ang koneksyon niya sa taong nasa harapan niya. Sa halip, tiningnan niya siya ng walang malasakit at tumalikod upang maglakad palayo. Habang pinapanood ito, naramdaman ng ninja ang matinding lungkot sa kanyang puso. Napagtanto niyang walang natirang alaala ang bruha tungkol sa kanilang pinagsamahan. Tahimik siyang tumalikod, dala ang bigat ng mga salitang hindi masabi, at sinimulan ang pag-alis mula sa lugar na iyon. Habang nagsisimulang lumakad palayo ang ninja, biglang lumitaw ang Blackwing Fairy, puno ng galit at sarkasmo. Tinawag niya ang ninja sa isang matinding tono, sinasabing huwag siyang umalis nang hindi ipinapahayag ang kanyang damdamin, ang pagmamahal na matagal niyang iningatan sa katahimikan para sa bruha. Ngunit puno ng kababang loob at pasasalamat, sumagot ang ninja, hindi mahalaga kung hindi niya maibabalik ang aking pagmamahal. Kontento na akong malaman na ligtas siya at buhay, galit na sumigaw ang fairy, ipinapaalala ang mga sakripisyo niya para sa ninja. Ibinigay ko ang aking mga pakpak, naging mahina at manipis sa proseso, all para makita ang iyong pagmamahal na magtagumpay. Ayaw siyang hayaang umalis ng duwag, hinamon siya ng fairy na manatili, harapin ang bruha, at subukang muling makuha ang kanyang puso. Habang tumatalikod ang ninja, napansin niya ang dalawang kaina-hinalang figura na papalapit sa bruha. Sa una, inakala niyang sapat pa ang kapangyarihan ng bruha upang harapin ang ganitong mga banta, kaya hindi siya nakialam. Ngunit ang Blackwing Fairy, na matalas ang pakiramdam, sinabi sa kanya, wala na siyang mahika. Nawala ang kanyang kapangyarihan habang siya'y nagpapahinga ng mahabang panahon. Ang revelasyong ito ay gumising sa ninja, at agad siyang sumugod patungo sa bruha upang protektahan siya. Sa mabilis at walang alinlangang kilos, itinaboy niya ang dalawang lalaki na naglakas loob na lumapit sa bruha. Sa kanyang sorpresa, ang dalawang figurang ito ay hindi pala ordinaryong tulisan, kundi ang kanyang sariling mga sworn brother demons, kasama ng Blackwing Fairy upang maglaro ng mahalagang papel sa kanyang kwento ng pag-ibig. Nagpunta rin sila upang tulungan ang ninja na malampasan ang kanyang takot at muling makuha ang puso ng bruha. Umaasa sila na sa kanilang tulong, ang ninja at ang bruha ay muling matutuklasan ang kanilang pagmamahalan at magsama sa wakas. Sa labasan ng labyrinth, nagpaalam ang mga adventurer sa isa't isa, nagkakanya-kanya ng landas ngunit nangangakong magkikita muli kapag muling pinagsama sila ng tadhana. Sama-sama silang bumalik sa bayan, pakiramdam ay parehong pagod ngunit tagumpay. Nagdesisyon silang magpahinga sa isang malapit na inn, isang maaliwalas na lugar na puno ng amoy ng mainit at masarap na pagkain, ang perpektong lugar upang mag-relax matapos ang kanilang mapanghamong pakikipagsapalaran. Sa paligid ng malaking mesa, ibinahagi nila ang kani-kanilang kwento, nagtawanan, at nagpasalamat sa pagkakaibigang nabuo nila sa kanilang pinagsamang pakikipagsapalaran. Habang nag-e-enjoy sa kanilang pagkain, may nagtanong ng tanong na matagal nang nasa isip ng lahat, paano nga ba nagawa ng mahiwagang wizard na dalhin si Saito sa kanilang mundo? Sa isang malalim na buntong hininga, inamin ng wizard na halos wala siyang maalala tungkol dito. Naalala niya lamang na nagsasanay siya ng mahika, isang araw, tulad ng kanyang nakagawian, nag-ensayo muli ng mahika si Morlock. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay, biglang lumitaw si Saito sa kwarto ni Railza, parang dala ng kapalaran o pagkakataon. Puno ng pagkalito, inamin ng wizard na hindi niya sinadyang dalhin si Saito sa kanilang mundo. Sinabi niya na walang pahintulot ang ginawa niyang magic, at ramdam niya ang pagkakasala sa nangyari. Ngunit, sa halip na magalit, nagpasalamat si Saito. Sinabi niyang ang twist ng kapalarang ito ang nagligtas sa kanya mula sa isang nakamamatay na aksidente sa kanyang sariling mundo. Sa kanyang puso, wala siyang galit, bagkus, may pasasalamat siya sa pagkakataong mabuhay muli sa kakaibang mundong ito. Tahimik na napaisip ang grupo hanggang sa magsalita sila Fanpan, ibinulalas ang ideyang gumugulo sa isipan ng lahat. Sinabi niya na kung ang mahika ng wizard ay sapat na malakas upang dalhin si Saito sa kanilang mundo, marahil maaari rin itong gamitin upang maibalik siya sa kanyang pinagmulan. Ang posibilidad na ito ay nagdala ng halong emosyon sa lahat. Tahimik na pinag-iisipan ng bawat isa kung ano ang kahulugan nito, lalo na para kay Railza, na naging malapit kay Saito dahil sa kanilang mga laban at pinagdaanang pagsubok. Ang ideya ng pagkawala ni Saito ay tumama ng malalim sa kanya. Ramdam ni Railza ang paglaban ng kanyang puso, naalala niya ang pangako ni Saito, ang manatili sa kanyang tabi at magtrabaho kasama siya hanggang sa huli.
Ang ideya ng paghihiwalay mula kay Saito ay napakasakit, dahil pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan, lakas, at liwanag na dinala nito sa kanyang buhay. Sinabi pa niya na ang kanilang grupo ay nagsimulang makilala lamang nang sumama si Saito, at kung aalis siya, muli silang babalik sa dati, isang grupo na walang direksyon. Sa sakit ng damdaming iyon, tumakbo si Reza palabas ng luhaan. Agad siyang sinundan ni Saito, isang alamin kung ano ang nararamdaman ni Reza. Habang nag-aalala ang grupo, nagsimula silang maghanap kay Saito at Reza, nag-aalala na baka may halimaw na nagkukubli sa dilim. Lalo silang nag-alala nang mapagtanto nilang iniwan ni Reza ang kanyang espada. Samantala, si Saito, isang tahimik na adventurer mula sa ibang mundo, ay patuloy na naguguluhan tungkol sa kanyang lugar sa mundong ito, lalo na sa kanyang relasyon kay Reza, ang makapangyarihang mandirigma. Sa kanilang pag-uusap, parang naramdaman ni Reza ang pag-aalinlangan ni Saito. Kaya't direkta niyang tinanong ito kung nais ba niyang bumalik sa kanyang sariling mundo. Sa wakas, inamin ni Saito na hindi niya talaga nais bumalik. Ipinaliwanag niya na wala naman talagang nagmamahal o naghihintay sa kanya doon. Ang kanyang pag-amin ay nagdala ng bigat ngunit nagbigay din ng linaw, na bagamat ibang-iba ang mundong ito, dito niya natagpuan ang mga taong nagpapahalaga sa kanya. Habang unti-unting nagbubukas si Saito tungkol sa kanyang nararamdaman, biglang lumitaw mula sa dagat ang isang napakalaking nakakatakot na halimaw, isang centipede-like na nilalang na nababalutan ng makakapal na armor. Sa bilis ng kilos nito, agad itong sumugod kay Reza. Ang mga matatalim na kuko nito ay nakahanda para umatake. Si Saito ay napatigil sa takot, tuluyang nanigas habang pinapanood ang nilalang na halos tumama na kay Reza. Sa isang iglap, bumaon ang mga kuko ng halimaw sa armor ni Reza. Pinanood ni Saito sa pangamba, takot na baka mapahamak ang kasama niya. Ngunit, sa kanyang gulat, ginamit ni Reza ang buong lakas niya, hinawakan niya ang halimaw gamit ang kanyang mga kamay at pinunit ito ng dalisay sa dalawa. Bumagsak ang walang buhay na katawan ng halimaw sa tubig. Si Reza, bagamat nanalo, ay nanginginig pa rin. Sa mga aksyon niya, walang salitang ipinakita niya kay Saito kung gaano kahalaga ito sa kanya. Para bang sinasabi niya na wala ng ibang tao sa mundong ito ang mas mahalaga kaysa sa kanya. Si Saito, na nanginginig pa rin ngunit labis na ginhawa na ligtas si Reza, ay lumapit upang suriin ang kanyang mga sugat. Napansin niya ang ilang gasgas at maingat na naglagay ng maliit na benda sa isa sa mga ito. Ipinaalala rin niya sa kanya na uminom ng anti-venom potion bilang pag-iingat. Sa tahimik niyang paraan, ipinakita ni Saito na mahalaga rin sa kanya si Reza, at ipinaabot niya ang kanyang kagustuhang manatili sa tabi ng taong tunay na nangangailangan sa kanya. Si Reza ay naantig ngunit pilit itinago ang kanyang nararamdaman. Sa halip, tumingin siya sa bumagsak na halimaw upang ilihis ang usapan mula sa emosyonal na sandali. Sinubukan niyang gawing magaan ang usapan sa pamamagitan ng pagkomento tungkol sa lumalawak na kaalaman ni Saito tungkol sa mga halimaw. Bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, dumating sina Morlock at Lafanpan sa lugar. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling tinanong ni Reza ang matandang wizard kung maaari bang gamitin ang kanyang mahika upang maibalik si Saito sa kanyang orihinal na mundo. Matagal na pinag-isipan ng wizard ang ideya at ipinaliwanag na kahit na mayroon siyang tamang spellbook, ang pagbabalik kay Saito sa kanyang mundo ay ilalagay siya sa eksaktong parehong sandali at sitwasyon kung saan siya unang umalis, sa harap ng paparating na truck na nagdala sa kanya sa mundong ito. Ang ideyang ito ay nagdala ng panandaliang lungkot kay Saito, ngunit mabilis niya itong iniwaksi, puno ng glimmer ng pag-asa. Sinabi niyang hindi rin naman niya planong bumalik. Napagtanto niya na sa wakas, natagpuan niya ang isang lugar kung saan siya kinakailangan at, higit sa lahat, tinatanggap. Sa pagtibay ng kanyang pasya, pinili ni Saito na manatiling adventurer, kasama si Reza at ang kanilang mga kaibigan. Yakap ang mga panganib at hiwaga ng bagong mundong ito, tinanggap niya ang buhay na puno ng pakikipagsapalaran at koneksyon. Habang patuloy sa kanilang paglalakbay, mas matatag ang kanilang samahan kaysa dati, handang harapin ang mga bagong hamon ng magkasama. Ngunit ilang buwan matapos ang matinding laban sa mga dark spirits, isang mensahero ang dumating dala ang nakakagulat na balita, pumanaw na si Morlock, ang kanilang wizard. Nabigla ang grupo, lalo na si Reza, na agad nakaramdam ng pagkabalisa. Sinubukan niyang mag-isip ng anumang posibleng solusyon upang maibalik siya.
Tinanong niya ang mensahero kung may dala itong revival potion o kung maaari nilang dalhin ang katawan ng wizard sa pinakamalapit na templo para sa revival. Ngunit malamig na tinanggihan ng mensahero ang kanyang mga alalahanin, ipinaliwanag na ang ganitong proseso ay nangangailangan ng malaking halaga, isang gastos na wala ni isa ang handang akuin. Sa isang walang malasakit na tono, sinabi ng mensahero na ang katawan ng wizard ay inilagay lamang sa isang simpleng shed upang maiwasan ang agnas. Ngunit kahit iyon ay hindi sapat upang maprotektahan ito, isang asong ligaw ang nakagat sa katawan, dahilan upang kailanganin nilang mabilis na ilibing ito upang maiwasan ang karagdagang kawalang-galang. Ang grupo ay bumisita sa libingan ng wizard upang magbigay pugay, at malinaw na bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng matinding lungkot at pagsisisi. Sila Fan Pan, na may malawak na kaalaman sa mahika, ipinaliwanag na ang revival magic ay malamang hindi na epektibo kapag nasira na ang katawan, lalo na kung ito'y nailibing na. Sa kabila ng kanyang paliwanag, hindi pa rin matanggap ni Saito ang pagkamatay ng wizard. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi, iniisip kung paano sila nabigo na iligtas ang wizard sa kabila ng kanilang mga pagsubok sa mas mapanganib na sitwasyon. Para sa kanya, parang hindi kapanipaniwalang ang isang malakas na wizard ay matatalo ng simpleng lason. Ganito rin ang nararamdaman ni Railza, na nahihirapang tanggapin na ang isang makapangyarihang tao tulad ng wizard ay maaaring bawian ng buhay sa labas ng isang labanan. Ngunit sa gitna ng lungkot at kawalang pag-asa, isang sinag ng pag-asa ang bumalot kay Saito. Iminungkahi niyang subukan nilang hukayin ang katawan ng wizard upang bigyan siya ng pagkakataon sa revival magic. Alam ni Railza na ang revival magic para sa isang high-level mage tulad ni Morlock ay mangangailangan ng malaking donasyon sa simbahan, isang gastos na hindi nila kayang akuin. Ngunit iginiit ni Saito na sa mundong ito, hindi tulad ng kanyang pinagmulan, ang kamatayan ay hindi kailangang maging wakas. Bawat sandaling lumilipas ng walang aksyon ay nagpapababa ng kanilang tsansa na maibalik ang wizard. Ang determinasyon ni Saito ay nagbigay inspirasyon kay La Fan Pan. Sang-ayon siya kay Saito na dapat silang kumilos agad. Sinimulan niyang ihanda ang sarili upang maghanap ng mga kinakailangang gamit para sa revival, habang iniutos kina Railza at Saito na maghanap ng angkop na mga gamit panghukay. Habang papunta sa magic shop, iniisip nila Fan Pan kung gaano kahalaga si Saito sa kanilang paglalakbay. Alam niyang kung wala ito, baka sumuko na sila noon pa. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, nahirapan sila Fan Pan. Ang bawat tindahan na kanyang pinuntahan ay puno ng mga tao, at tila imposibleng makuha ang mga kailangan niya. Sa wakas, pakiramdam niya ay talunan, bumalik siya sa libingan ng wizard, puno ng pagkadismaya at tanong kung paano pa nila maibabalik ang kaibigan nilang minamahal. Pagdating nila Fan Pan sa libingan, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ang libingang maingat nilang hinukay ay ngayon wala ng laman, ang lupa ay nagkalat sa paligid, at ang katawan ng wizard ay nawala. Dumating sina Saito at Railza, at pareho nilang nakita ang kakaibang tagpo. Ngunit bago pa nila maunawaan ang nangyayari, isang kakaibang figura ang nakakuha ng kanilang pansin. Sa di kalayuan, may nakatayong lalaki na tila nakasuot ng punit-punit na itim na kapa at mataas na sombrero tulad ng sa isang wizard. Ngunit may mali sa kanya, ang figura ay nag-iisa, nagpapakawala ng mga fire magic sa kalangitan ng walang direksyon, parang wala itong kontrol. Habang pinapanood nila, unti-unting naging malinaw na hindi ito isang ordinaryong tao. Ang figura ay mukhang isang kalansay, at ang hungkag nitong mga mata ay nagliliwanag ng nakakakilabot na liwanag. Sa unang tingin, napaisip sina Railza at Saito kung ito nga ba ang kanilang wizard, si Morlock, na tila muling nabuhay ngunit sa isang baluktot na anyo. Ngunit habang tinititigan nila ito ng mas malapitan, napagtanto nilang hindi sila nakikilala ng figura. Patuloy lamang itong nagpapakawala ng apoy sa paligid ng walang tigil. Napagtanto ni Railza ang panganib ng kanilang sitwasyon. Kung mananatili silang nakatago, maaaring matukoy ng kalansay ang kanilang lokasyon at sila'y gawing target. Alam niyang wala silang ibang pagpipilian kundi harapin ang banta na ito, kahit gaano pa ito kasalimuot. Nag-ipon ng lakas ng loob si Railza, at mabilis siyang tumakbo patungo sa kalansay, kasama si Saito na nasa likuran niya. Layunin nilang tapusin ang nakakatakot na sitwasyong ito. Paglapit ni Railza, itinaas niya ang kanyang espada at buong lakas na pinukpok ang ulo ng kalansay. Tumama ang kanyang espada, ngunit sa kanyang pagkabigla, halos wala itong epekto. Umiling lamang ang ulo ng kalansay, ngunit nanatiling buo.
Habang iniiwasan ni Railza ang walang tigil na mga atake ng kalansay, naramdaman niya ang takot. Alam niyang hindi sapat ang kanyang espada para talunin ang kalaban. Ang tanging makakatalo dito ay isang magical weapon. Samantala, nakita ni Saito ang paghihirap ni Railza. Agad siyang nakaisip ng solusyon, tumakbo siya patungo kay Railza, dala ang isang bote ng banal na tubig. Ipinaliwanag niya na kung maibubuhos ang banal na tubig sa espada ni Railza, maaaring mag-transform ito sa isang makapangyarihang sandata na sapat upang talunin ang kalansay. Habang inaabot ni Saito ang bote ng banal na tubig kay Railza, biglang humarap sa kanila ang kalansay at nagpakawalan ng napakalakas na fire blast. Tumama ang atake sa bote, dahilan upang mabasag ito at bumuhos ang banal na tubig sa buhangin. Napuno ng takot sina Railza at Saito habang napagtanto nilang nawala na ang kanilang huling pag-asa, at ang kalansay ay naghahanda na ng mas malakas na atake, tuwirang nakatuon kay Railza. Ngunit, sa sandaling tila wala ng pag-asa, biglang may malakas na puwersang tumama sa kalansay mula sa di inaasahang direksyon. Ang tama ay sapat upang tuluyang maputol ang ulo ng kalansay, na gumulong palayo sa buhangin. Nagulat sina Railza at Saito, agad nilang nilinggan ang pinagmulan ng puwersa at nakita ang isang figura sa di kalayuan. Ang figura ay tila kahawig ng kanilang wizard, ngunit may kakaibang anyo. Tahimik itong nagmumura, paulit-ulit na inuusal ang mga salitang tila pamilyar. Tumigil ang puso ni Railza sa kaba at pagkasabik habang kinikilala ang boses, walang duda, iyon ang boses ng kanilang wizard. Napuno ng halo-halong emosyon ang dalawa, kaluwagan at pagkalito. Si Saito ay nakaramdam ng ginhawa, natutuwa na kahit papaano ay buhay ang kanilang kaibigan. Ngunit habang papalapit sila, napansin nilang kakaiba ang anyo ng wizard. Ang katawan niya ay mukhang kalansay, ang mukha ay guwang, at ang kanyang mga mata ay hungkag at tuliro. Nang tanungin siya ni Railza kung ano ang nangyari, tila nalilito rin ang wizard. Naalala lamang niya na nakahiga siya at nawalan ng malay. Ngunit bago pa nila masagot ang kanilang mga tanong, isang kakaibang bagay ang nagsimula. Ang katawan ng wizard ay unti-unting nagbago, ang kanyang laman at buto ay unti-unting bumalik. Ang kanyang guwang na mukha ay unti-unting nagkaroon ng pamilyar na anyo. Lumitaw muli ang kanyang balat at balbas, piraso-piraso, hanggang sa siya'y muling tumayo sa harapan nila, kahawig ng wizard na kanilang kilala. Bagamat tuwang-tuwa si Railza na makita siyang buhay, hindi niya maialis ang kaunting pagkasuklam sa kakaibang paraan ng pagbabalik ng kanyang anyo. Sa kabila ng kakatuwang pangyayaring ito, ramdam nilang lahat ang kapanatagan na muling makakasama ang wizard sa kanilang mga laban. Sa isang ipinaliwanag ng wizard ang nangyari, inamin niyang pumirma siya sa isang resurrection contract, isang uri ng high-level magic na nagbibigay ng kakayahang mabuhay muli makalipas ang isang araw matapos mamatay. Ngunit sinabi niyang ito'y epektibo lamang ng isang beses. Masayang sumigaw si Saito, mabuti naman at buhay ka na ulit. Ngunit biglang nagbago ang itsura ng wizard, ang kanyang mukha ay naging kalansay muli bago bumalik sa normal. Napatigil sila, napagtanto na tila paulit-ulit na bumabalik ang epekto ng spell, dahilan upang siya'y magpalit-palit mula sa normal na anyo patungo sa kalansay. Biglang sinabi nila Fanpan, may nawawalang parte ng katawan ng wizard, at iyon ang dahilan kung bakit hindi gumagana ng maayos ang revival magic sa kanya. Sa kasamaang palad, wala na tayong magagawa, habang nag-uusap ang grupo, biglang pumasok ang dwarf na matagal nang nagmamahal sa wizard. Buong tapang niyang sinabi na tutulungan niya ang wizard. Ipinakita niya ang Great Encyclopedia of Magic, na kilala bilang Magicpedia, isang aklat na naglalaman ng lahat ng mahika. Ipinaliwanag ng dwarf na ayon sa libro, kapag nabigo ang revival magic dahil may nawawalang parte ng katawan, kailangang ibalik ang nawawalang bahagi. Kahit pa ito'y nakakain o nasira na, ang enerhiyang mahika nito ay mananatili sa nilalang na kumonsumo nito. Iminungkahi niya na kung matagpuan nila ang asong kumain ng bahagi ng katawan ng wizard at makuha ang magical energy nito, posibleng tuluyang maibalik ang wizard sa normal. Kinabukasan, nagsimula ang grupo sa paghahanap ng aso kasama ang dwarf. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila madetect ang magic. Biglang dumating ang forest elf, na natakot nang makita ang skeleton form ng wizard. Nang kalmayin siya ni Saito, ibinahagi ng elf ang impormasyon mula sa isang trabaho na naipost sa lungsod. Hinahanap ang isang malaking aso na may red cross-shaped scar sa ulo dahil inaatake nito ang mga tao.
Bagamat mababa ang bayad, natatandaan ng elf na ang aso ay madalas makita sa kanlurang bahagi ng bayan, malapit sa disyerto kung saan inilibing ang mga patay. Agad na sinabi ni Saito na dapat nilang puntahan ang lugar. Pagdating sa disyerto, huminto sina Saito at ang wizard upang magpahinga habang nauuna ang iba. Habang nagpapahinga, ibinahagi ng wizard ang isang lihim kay Saito. Si Railza ay ulilang lubos nang matagpuan niya ito. Nawalan siya ng ama dahil sa atake ng isang lobo, at ang kanyang ina naman ay namatay habang nilalabanan ang kapareha ng lobo. Simula noon, lumaki siya kasama ang isang wolf pup at naging kaibigan nito hanggang matagpuan sila ng wizard. Sa wizard, si Railza ay parang sariling anak. Hiling niya kay Saito na samahan si Railza saan man siya magpunta. Medyo naguluhan si Saito at sinagot na dapat ding isaalang-alang ang nararamdaman ni Railza. Ngumiti ang wizard at sinabing gusto na siya ni Railza. Idinagdag niya na kung may isang tao siyang pagkakatiwalaan para kay Railza, iyon ay si Saito. Kung hindi pa handa si Saito, hindi niya siya pipilitin. Sa huli, sumagot si Saito na susubukan niyang maging karapat-dapat at tinanong niya kung maaari niyang alagaan si Railza. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang lumitaw ang wild dog na puno ng magical energy. Tumalon ito sa wizard at kinagat ang kanyang kamay, dahilan upang ito'y maputol. Nang subukang iligtas siya ni Saito, inatake rin ito ng aso. Nang tumakbo sina Railza at Lafanpan, nakita nila ang wizard at si Saito na nakahandusay sa lupa, napupuno ng sakit, habang ang aso ay nagmumunch sa mga parte ng kanilang katawan. Sa galit, sumigaw si Railza, "Putol-putol ko ang asong ito at kukunin ko ang mga parte ng wizard mula sa kanyang katawan." Agad siyang sumugod sa aso, na sinalubong siya ng buong lakas. Nagbuga ng apoy ang aso, dahilan upang masira ang armor ni Railza. Ngunit hindi ito napigilan, sumugod siya at tinamaan ang vital nerve ng aso, dahilan upang ito'y masugatan. Ngunit bago niya maibigay ang huling atake, isang adorable na white wolf pup ang pumasok sa eksena at nagsimulang tumahol sa kanya. Nang marinig ang boses ng kanyang anak, tumayo ng mahina ang lobo at lumapit kay Railza. Tila nakiusap ito, "Patayin mo ako, pero huwag mong galawin ang aking anak." Nag-alab ang galit ni Railza, ngunit tinawag siya ni Saito at sinabing hindi na humihinga ang wizard. Napilitan si Railza na magdeklara, "Hindi ko papatayin ang anak mo, pero puputulan ko ang iyong mga galame para kunin ang magical energy na kailangan upang iligtas ang wizard." Habang itinaas ni Railza ang kanyang espada upang putulin ang galame ng lobo, biglang may dalawang tentacle na tumagos sa katawan ng lobo. Napasigaw sila Fanpan, ito ang Great Demon. Ang halimaw ay nagsimulang maglaho kasama ang katawan ng lobo, ngunit mabilis na kinuha ni Saito ang isang anchor mula sa kanyang tool belt at inikat ito sa katawan ng lobo, determinado na hindi ito pakakawalan hanggang hindi nila naibabalik ang wizard. Agad namang pinuno nila Fanpan ng magic ang espada ni Railza. Humiling si Railza sa Demon King na bitawan ang lobo, ngunit tumanggi ito. Ipinaliwanag ng demonyo na nais niyang maghiganti para sa kanyang namatay na kapatid, at sinabi niyang dapat ay matagal nang namatay ang lobo, ngunit nakakain ito ng napakaraming magical energy. Iniutos ng kanyang Panginoon na ibalik ang lobo, sinimulan ng demonyo ang pagbigkas ng Curse of the Seven Lightning, kaya tumakbo si Railza upang iligtas ang lobo bago matapos ang orasayon. Ngunit sa sandaling inilabas ang sumpa, mabilis na nilikha nila Fanpan ng isang gintong barrier upang protektahan si Railza. Sinamantala ni Railza ang pagkakataon at sinaksak ang demonyo gamit ang kanyang espada. Ngunit biglang lumitaw ang Panginoon ng demonyo mula sa ilalim ng lupa, nagpakawala ng apoy na enerhiya, at tinamaan sila Fanpan, dahilan upang ito'y bumagsak. Ang Demon King ay tuluyang lumitaw, at napagtanto ni Railza na isa ito sa pinakamalakas na kalaban na kanyang hinarap. Sinabihan niya si Saito na dalhin sila Fanpan at tumakas, dahil magiging pabigat lamang sila sa laban. Idinagdag niya na iiwan muna nila ang wizard at ang lobo, ngunit babalik siya upang iligtas ang mga ito. Habang tumatakas si Saito, sinubukan niyang dalhin ang anak ng lobo, ngunit tumanggi ang pup na iwan ng ama nito. Litong-lito si Saito sa kung ano ang gagawin upang mailigtas ang lahat ng kanyang kaibigan. Samantala, si Railza ay patuloy na nakikipaglaban sa brutal na Demon King. Inikat ng demonyo ang kanyang mga tentacle sa katawan ni Railza, sinasabing gagawin siyang magandang, stuffed specimen. Tinusok ng tentacle nito ang leeg ni Railza, ngunit biglang sumugod si Saito gamit ang kanyang wire cutter at pinutol ang tentacle.
Gamit ang kanyang huling lakas, hinati ni Railza ang katawan ng Demon King sa dalawa. Ngunit nang maabot niya ang core nito, inilabas ang isang ice curse na agad na tumama kay Saito. Sa halip na iwan si Railza, isinakripisyo ni Saito ang sarili at hinayaang magyelo ang kanyang katawan. Sa kabila nito, patuloy na lumaban si Railza, determined na iligtas si Saito mula sa tiyak na kamatayan. Samantala, inilagay ni Saito ang katawan ng wizard malapit sa lobo, at naramdaman ng matandang wizard ang kakaibang magical energy sa paligid. Ang kanyang kaluluwa ay napadpad sa ibang dimensyon, kung saan nakita niya ang patay na lobo. Nakiusap ang lobo sa wizard, alagaan mo ang aking anak kapalit ng aking magic energy. Agad na pumayag ang wizard, alam niyang ang enerhiya mula sa lobo ang tanging paraan upang siya'y maibalik sa buhay. Habang sugatan si Railza, tumutulo ang dugo mula sa kanyang katawan. Biglang naputol ang ulo ng Demon King, at sa parehong sandali, nabasag ang yelo na bumalat kay Saito, dahilan upang mahulog siya sa mga bisig ni Railza. Sa kanilang pagtataka, natuklasan nilang ito ang kapangyarihan ng 6 Magic Wind Killing Swords. Nang tumingin sila sa pinanggalingan nito, nakita nilang bumalik ang wizard, puno ng lakas at kapangyarihang mahika. Agad na inatake ng wizard ang Demon King gamit ang 8-point fire swords, mga naglalagablab na espada na tumago sa katawan ng halimaw at tuluyang pumatay dito. Lumapit ang wizard kina Saito, Lafanpan, at Railza, na ngayon ay umiiyak sa saya matapos makita siyang muli. Ang wizard, na ngayon ay mayroong mga tainga at buntot bilang kapalit ng kapangyarihang nakuha mula sa lobo, ipinaliwanag na ang lobo ay nagbigay ng kanyang mahika sa kanya. Ngunit, nais niyang ibalik ang kapangyarihang iyon upang buhayin ang lobo para sa anak nito. Habang pinag-uusapan nila ito, biglang may dumating na malakas na ihip ng hangin na tumama sa kanila. Sa gulat ng lahat, muling bumangon ang Demon King, ngunit ang wizard, na hindi man lang nasaktan, ay nagtipon ng lahat ng kanyang enerhiya. Sa isang nakakagulat na sandali, nagbago ang anyo ng wizard, naging isang gwapong binata, nagdeklara na naibalik niya ang kanyang kabataan. Biglang nag-summon ang wizard ng isang napakalaking golem gamit ang kanyang teleportation magic. Pinagsama niya ito upang bumuo ng isang higanteng rock monster. Sa gitna ng matinding labanan, binasag ng Demon King ang rock golem gamit ang kanyang walang kapantay na puwersa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa wizard na naglakas loob na hamunin siya. Ngunit ang wizard, puno ng tapang, sumagot sa pamamagitan ng isang malakas na suntok, tumama ng direkta sa mukha ng Demon King. Sinamantala niya ang sandaling iyon upang utusan ang mga pira-pirasong bato mula sa golem na magtipon at subukang durugin ang Demon King sa ilalim nito. Gamit ang kanyang mahika, pinatindi ng wizard ang kontrol sa mga bato, pilit na binabalot ang katawan ng Demon King na parang bakal na hinihigop ng isang malakas na magneto. Alam ng wizard na ilang sandali lamang ang mabibili nito. Kaya't nagmadali siyang gumuhit ng isang malaking barrier upang maprotektahan ang kanyang mga kakampi mula sa galit ng Demon King. Sa isang huling desperadong pagtatangka upang wakasan ang laban, sinimulan ng wizard ang pagsummon ng kanyang ultimate weapon, ang legendary 8-pointed flame sword, isang naglalagablab na porma sayon na kilala bilang Flame Sword of War. Habang dinadala niya ang mga apoy sa eksistensya, ang kapaligiran ay naging mabigat sa kapangyarihan. 8 nagbabagang espada ang unti-unting nabuo sa itaas niya, nag-aalab at handang tapusin ang lahat. Habang papalapit na ang sandali ng tagumpay, biglang nagblangko ang isip ng wizard. Nakalimutan niya ang sinaunang chant na magpapalabas ng buong lakas ng Flame Sword of War. Dahil dito, siya'y naging vulnerable, at naramdaman ito ng Demon King. Agad itong sumugod, puno ng intensyon na tapusin ang wizard. Ngunit bago pa makalapit ang Demon King, sumugod si Saito gamit ang espada ni Railza, puno ng determinasyon. Sa isang mabilis at malakas na hampas, pinutol ni Saito ang braso ng Demon King, dahilan upang mapigilan ang atake nito. Ang hindi inaasahang kilos ni Saito ang nagbigay ng pagkakataon sa wizard na bumawi. Sinabihan ni Saito ang wizard na gamitin ang kanyang fire magic upang sunugin ang Demon King. Magkasama nilang pinalabas ang naglalagablab na apoy na tuluyang lumamon sa halimaw. Habang unti-unting nawawala ang apoy, isang alon ng ginhawa ang damaloy sa kanila, kudyat na tuluyan na nilang natalo ang Demon King. Ngunit habang tumatakbo si Railza patungo kay Saito, puno ng pasasalamat at emosyon para sa kanyang katapangan, biglang napahinto siya. Sa kanyang gulat, nakita niyang gumalaw ang putol na ulo ng Demon King.
Ang natirang bakas ng buhay nito ay lumundag patungo sa kanila, tila may layuning maghayganti. Ngunit bago pa ito makapinsala, ang maliit na tuta, ang anak ng wild dog na minsang nagbantay sa kanilang lupain, ay tumalon patungo sa ulo. Sa isang mabilis na galaw, pinuksan ng tuta ang huling bakas ng Demon King. Ngunit ang katapatan ng tuta ay napalitan ng galit. Nagsimula itong tumahol at human-heal kina Saito at ang wizard, na tila inaakusahan silang pumatay sa kanyang ama, ang wild dog. Ramdam ng wizard ang lungkot ng tuta at maingat niya itong kinuha, hinayaang maamoy siya ng tuta. Ang pamilyar na amoy ng wizard, na puno ng enerhiya ng wild dog, ay tila nagpakalma sa tuta. Naantig sa kalungkutan ng munting nilalang, gumawa ng matapang na desisyon ang wizard. Ginamit niya ang bahagi ng kanyang life energy upang ibalik ang buhay ng wild dog, sa kabila ng protesta ng kanyang mga kasamahan. Dahan-daang gumalaw ang katawan ng wild dog, muling nagising at nakita ang umiiyak na tuta sa tabi nito. Ang di makasariling aksyon ng wizard ay nagdulot ng labis na pagkaubos ng kanyang lakas. Habang nagkikita muli ang mag-ama, bumagsak ang wizard mula sa sobrang pagod. Punong-puno ng pag-aalala, binuhat siya ni Railza at nagpasyang dalhin siya pauwi upang maalagan. Pagbalik sa inn, nagising si Saito mula sa isang malalim na pagkakatulog. Sa kanyang paggising, nakita niyang nakaupo si Railza sa tapat niya, tahimik ngunit matatag ang tingin sa kanya. Ipinaliwanag ni Railza na nawalan siya ng malay dahil sa pagod at emosyon matapos ang laban. Pagbalik nila sa inn, napansin ni Saito ang kakaibang lambot sa ekspresyon ni Railza, isang bihirang kislap ng pag-aalala. Tahimik silang nagbahagi ng sandali hanggang lumabas sila upang sumama sa iba. Sa labas, gising na ang wizard at tila tuluyang nakabawi mula sa kanyang pagod. Gayunpaman, ang kanyang sigla ay nagdulot muli ng kalokohan, nakikipagkulitan sa mga bisita at tauhan ng inn, ikinagulat ng lahat. Kalaunan, umakyat sina Railza at Saito sa tuktok ng labyrinth upang makita ang paikot-ikot na landas sa ibaba. Sa katahimikan ng tanawin, naging seryoso si Railza at ibinahagi ang isang personal na kwento. Sinabi niya na habang nagpapahinga si Saito, kinausap niya ang isang ligaw na aso na kanilang nadaanan. Hindi ito karaniwan para sa isang tulad niya, ngunit naalala niya ang wolf pup na minsan niyang inalagaan noong bata pa siya. 3 taglamig niyang kasama ang wolf pup, at magkasama nilang hinarap ang mga mahihirap na panahon. Pinasalamatan niya ang karanasang iyon na humubog sa kanya bilang isang matapang ngunit minsang magaspang na tao. Sinabi niya na ang ganitong pagkatao ang dahilan kung bakit siya mas nababagay sa mga taong tumatanggap sa kanya kung sino siya. Napagtanto ni Saito kung gaano kahalaga sa kanya ang presensya ni Railza. Hindi niya napigilan ang sarili at biglang nasabi, mas kailangan kita kaysa sino man sa mundong ito. Nang magsettle ang bigat ng kanyang sinabi, isang dwarf ang dumating na humihingal at galit. Agad niyang sinabi na nawala ng wizard ang susi ng inn at kailangan ng tulong ni Saito upang buksan ang mga lock. Habang inaayos ni Saito ang gulong ginawa ng wizard, naghanda siya ng maliit na bote ng honey bilang regalo sa wizard. Sa isang bihirang sandali, mukhang natuwa ang wizard sa simpleng kilos na ito. Ang matamis na treat ay sandaling nagpahupa sa kalokohan ng wizard. Naghanap si Saito ng oras upang bumalik kay Railza at nagdala ng isang espesyal na Regalong espada na siya mismo ang gumawa. Habang tinitingnan ni Railza ang sandata, napansin niyang may maliit na hairpin sa hawakan nito. Naunawaan niyang ito ang paraan ni Saito upang magbigay ng personal na regalo bukod sa praktikal na armas. Ngumiti si Railza at inilagay ang hairpin sa kanyang buhok bilang tahimik na pasasalamat. Habang nagpahinga sila Fanpan sa maliit na bath na inihanda ni Saito, siya'y lubos na nasiyahan. Ngunit kinabukasan, sa kanyang paggising, hindi na siya maliit na fairy, naging kasing laki na siya ng tao. Sa saya, lumabas silang magkasama upang maglakad, at binigyan siya ni Saito ng maganda at eleganteng robe. Tumanggi sila Fanpan noong una dahil wala siyang gintong barya upang bayaran ito, ngunit sinabi ni Saito na ito'y isang regalo bilang pasasalamat sa kanyang di makasariling mga aksyon. Habang nagsasaya sila Fanpan suot ang robe, aksidente siyang nabangga sa isang thug na nagumpisa ng gulo. Pinagtawanan ng thug si Saito, sinabing wala siyang silbi at isang mahina kumpara sa kanyang mga kasamahan. Ngunit sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Saito ang braso ng thug, iniikot ito sa likod, at pinatumba ito ng madapa sa lupa, nagmamakaawang patawarin siya. Bumalik sila Fanpan sa kanyang maliit na anyo,
at ang wizard ay bumalik mula sa isang acupuncture shop kasama ang dwarf. Natuklasan nilang ang bat na ginamit nila Fanpan ay isa sa kakaibang gamit ng wizard na pansamantalang nagpapalaki ng mga fairy. Sa kalaunan, nagbukas si Saito ng isang handyman business sa bagong mundo. Unti-unti, nagsimulang bumalik ang kanyang mga dating kasamahan sa inn upang humingi ng tulong sa kanya sa iba't ibang gawain. Sa wakas, napagtanto ni Saito ang kanyang tunay na halaga, isang mahusay na handyman na minamahal ng lahat.